Yan, recording. Ayan, thank you po. So again, character development, napakahalaga po nito dahil lahat tayo iba-iba ugali. Minsan, iniisip mo na, masama kaya ugali ko? O kaya naman, tama kaya itong character ko? Tama kaya itong personality ko? Dito natin malalaman lahat. Amen. After like 3 minutes, mag-i-start na rin po tayo, no? So, ayan, 3 minutes po. Pero bago po lahat, kamusta po ba mga ugali? Kamusta po mga ugali ninyo mga kapatid? Sino po? Kamusta? Sige po, bago tayo mag-umpisa, may made-develop, no? Huwag kayong mag-alala. Tingnan natin, no? Kasi kapatid, pag hindi ka pa tinablan dito, ewan ko na lang, joke lang po. Ayan, no? Yan, may mga moody, no? May toyo, may topak, ano pa ba? Marami. Pero kapatid, alam mo, napakahalaga na maintindihan mo to kasi ano to eh. Uy, wag TJ, wag muna yung ano, mag-point ng iba. Ingat. Ay, teka lang, ba't ganun? Wait lang po ayusin ko lang yung ano ko. Magpapasok din po ako agad, wait lang po. Ay naku, lagi na lang ganito yung naka-record yan. Ayan, siguro mag-start na rin tayo, no, para makarami-rami tayo. Sige po, pwede ba nating sabihin, nandito na po ako kuya. Sige nga po, para makita ko lang kung sino po yung mga nandito na, no. Kung pwede nyo ilagay yung pangalan nyo nga, kasi yung iba po sa inyo, hindi po yung totoo pangalan eh. Para lang alam ko kung sino-sino po. Hindi dahil dun sa ano pero tinitignan ko lang po para ako kasi mas gusto ko kilala ko kayo eh, no. Yan, sige TJ, si Ate Yaye nandito na, no. Hinuhulaan ko kung sino yung Korean eh. Ay po, baka kasi Koreano ka pala, Anyong. Wala pang picture, kaya sorry po doon. Ay, Ate Vange, andito ba Ate Vange? Ay, Christine, ayan, hello po. So sa lahat na nandito, hallelujah. Ayan, pati na rin po yung sa TikTok, amen. Sige po, start na rin tayo, no? Tayo po ay mag-start po sa harapan po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil marami kang dinako dito. At the same time, alam ko po Panginoon na marami kang ituturo sa amin, marami ka pong ibibigay sa amin na kaalaman at lalong-lalo na ide-develop mo po yung character namin. Kaya Lord, ako po ay nagpapasalamat dahil meron po kaming ganitong gawain na ma-develop namin yung tamang character at ugali namin. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Yan, hallelujah. Yan. Thank you, Jesus, no? Pwede mo ba sabihin dyan, thank you, Jesus. So again, malinaw po yung ano ko, no, yung mic, malinaw naman po. Ayan. So ngayon po, kapatid, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon about character development, no? So napakahalaga po nitong character development dahil iba-iba tayo ng mga personality. Amen. Pero ang Diyos po ay nakatingin sa puso, no? So para mas maintindihan natin kapatid, pag sinabi pong character development, iba po ang personality sa character. So mamaya, iaano natin yan, mamaya pag-uusapan natin yan. May mga PowerPoint ako about it. Pero iba po ang personality, iba rin ang character. Amen? So gusto ko pong mas maintindihan at lumawak po yung ano nyo doon, yung pag-unawa para hindi ka masyadong
harsh sa sarili mo na, ganito ko, ganito kasi ugali ko, hindi ko alam kung tanggap ako ng Panginoon. So ulitin ko po magkaiba po ang personality sa character. Amen? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, punta muna tayo dito. Key verse muna. Ayan, ang key verse po natin ay nasa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ayan, so mahalaga po na may Bible tayo, no? Para mas maintindihan natin. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ayan, tulungan na lang po ko nung mga nasa comment section sa TikTok, no? So sabi po dito, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. The Lord does not look at the things people look at. People look outward appearance, but the Lord looks at the heart." So napakahalaga, kapatid, na maintindihan mo na ang Diyos ay tumitingin saan? Sa puso ng isang tao. Minsan, di ba, kahit nga sarili mo, ang harsh mo eh. Tama ba? Kahit sarili mo, hindi mo napapatawad minsan. Di ba? Na para bang, ganito kasi ugali ko, parang hindi ka gusto-gusto. Magugustuhan kaya ako ng Panginoon. Tama po ba? Di ba? Minsan naiisip mo na, ay ganito kasi, ganyan-ganyan kasi. No? Ialis ko muna tong natin kasi parang feeling ko, yan. So kung titignan natin, kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa iyo ngayon na ang Diyos ay hindi siya tumitingin sa kung ano ang kaya mong gawin. Hindi siya tumitingin sa ugali mo, hindi siya tumitingin sa personality mo. Amen? Tumitingin muna siya sa puso mo kung totoo ba to para sa Kanya o hindi. Amen? Kaya ngayon topic natin ay character development para maintindihan mo na dahil na kay Kristo ka na, magde-develop ka na, hindi ka na mananatili sa dating ikaw, maiintindihan mo na yung sarili mo, at the same time, ikaw ay magbago sa harapan ng Panginoon. Amen? So kaya titingnan natin to, no? Sabi, kung titingnan niyo po sa PowerPoint natin, no? Many people think God only uses those who are naturally outgoing, confident, intelligent, or gifted. However, throughout the scripture, God used people with different personalities, strengths, and weaknesses. So kung titignan mo, kapatid, alam ko nung simula po nung Bible study ako, minsan nang naisip mo na, tingin ko, Kuya Jerome, ikaw kasi extrovert ka. Outgoing ka kasi. Malakas ang loob mo. Tingin ko ikaw lang ang gagamitin ng Panginoon. Hindi, kapatid. Sa Bible, kapatid, marami pong iba't iba ang personality. Amen. So kung titignan mo, kapatid, sobrang dami talagang iba't iba ang personality. Amen. Kaya, kapatid, kung sino ka at sino ko, ang laki ng pinagkaiba nun. Pero lahat po ay gagamitin ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos saan nakatingin? Sa puso. Sabi mo nga, sa puso. Amen. So kung titignan natin, ang Diyos po ay gagamit ng iba't ibang mga personality, iba't ibang mga kalakasan, at merong iba't ibang kahinaan. Kasi nga, ang Diyos lang ang kayang magbago ng buhay mo. Amen. Hindi itong seminar. Hindi itong live. Hindi itong Bible study, kapatid. Ang tanging ang Diyos lamang ang makakapagbago ng puso mo. Amen. Kaya po nakalagay dito, character development. You will develop your character upon the Lord. Amen. Kasi, kapatid, sa totoo lang, your personality is how God uniquely wired you. Mamaya pag-uusapan natin, you are fearfully and wonderfully made. Amen po ba? Pero kung titignan natin, kapatid, hindi nagkamali ang Diyos na ganyan ang ugali mo. Hindi nagkamali ang Diyos na tahimik ka. Hindi ka nagkamali ang Diyos na matarantahin ka. Hindi nagkamali ang Diyos, kapatid, na minsan tinutoyo ka. Kapatid, kung ikaw yan, ikaw yan. Amen. Ang kailangan lang, mailagay mo sa tama yan. Kasi, kapatid, yung tinitignan mong kahinaan mo, pwede mo palang maging kalakasan sa Panginoon. At ito po yung pag-uusapan natin. Amen. Kasi, kapatid, ang pinakamahalaga pa rin, ang buhay mo ay suko sa Diyos. Amen. At the same time, kapatid, ang Diyos po ay hindi po tumitingin sa perfect personality. Sabi mo nga, perfect personality. Hindi tumitingin ang Diyos doon. Hindi siya tumitingin na dapat perfect ka. Hindi siya tumitingin na dapat ganito ka. Hindi. Tumitingin po ang Diyos saan? Sa buhay mo na
suko sa puso mong tama sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, mahalaga po ito. Ngayon, pwede mo bang sabihin dyan, kilala ka ng Diyos? Amen. Sabi po dito, no, Psalms 139 verse 13 to 14. Kung titignan natin, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Alam mo kapatid, sa totoo lang, mas kilala ka ng Diyos kaysa sa kilala mo yung sarili mo. Di ba meron kang mga pagkakataon na tinitignan mo, ay bakit gusto ko to? Ay gusto ko pala to? Ay natutuwa pala ako dito. Di ba may mga nadidiscover ka pang tama sa buhay mo? Tama po ba? May nadidiscover ka na bagong habits, may nadidiscover ka na bagong kaisipan, may nadidiscover kang bago sa'yo. Kasi kapatid, mas kilala ka ng Diyos. Amen? Kaya nga, tanongin mo sa Lord Lord, bakit ba ako ganito? Bakit ba ganyan? Amen? Ngayon, titignan natin, ano ba ang character? Amen? Ang character, kapatid, ito po yung ikaw pag wala nang nakakakita. Sige po, sino ka pag wala nang nakakita? Adik ka ba kay Cardo Dalisay? Adik ka ba sa K-drama? O kaya naman, mainipin ka? Kasi kapatid, madaling magpanggap. Tama ba? Pwede kang magpanggap na ganito ka. Pwede kang magpanggap na ganyan ka. Pero kapatid, ang pinaka-ikaw, pag wala nang nakakakita, pag ikaw na lang mag-isa. Kaya nga gustong-gusto ko po yung sinasabi ng Diyos lagi na alin? Na kilala ka ng Lord even in secret. Amen. So kung titignan mo kapatid, kilala ka ng Diyos. Sabi mo nga, pwede mo bang i-comment dyan ulit, kilala ka ng Diyos. Amen. So yung character mo, ikaw yan, pag wala nakakakita. Ngayon, yung moral and spiritual qualities mo ba? Ito kasi yung nakakapag-influence ng choices mo sa buhay. Ito yung nakakapag-influence ng character mo. Kasi ano bang pinagkaiba ng personality sa character? Sabihin ko sa inyo ulit magkaiba po yan. Ang personality po, ito po yung natural na ikaw. Halimbawa, yung default na ikaw, hindi mo kailangang anong tawag dito, magpanggap o any. Ikaw mismo, personality na ikaw. How you act naturally, amen, this is you. Yung personality mo, ikaw to. Halimbawa, pag uuwi ka, ano bang personality mo? Maglilinis ba muna ng katawan o magpapahinga? Di ba ganun? O kaya pagpapasok ka, bago ka magtrabaho, magkakape ka ba muna o ganito? So, yung ikaw mismo, yung character kapatid, ito po yung pagpili mo ng pamumuhay. Amen. So kaya napakahalaga kapatid na maintindihan mo yung personality mo, the natural way of you, at yung character mo, magkaiba talaga yan. It doesn't mean na itong personality mo negative sa'yo, negative na rin ba agad sa Diyos? Hindi. Pero kailangan mong pumili. Amen. Ngayon, mas maintindihan natin, medyo magulo, no? Pero mas maintindihan natin yan all throughout. Amen. Kunyari, sasampulan ko po kayo kapatid. Maaaring ikaw ay naturally quiet ka. So personality mo yon. Pero kahit tahimik ka, matapang ka. Na nagigets nyo? O kaya naman naturally outgoing ka, pero ang character mo, prideful ka. O kaya naman naturally, hindi ka mahilig sa mga ganitong bagay, pero meron kang character na kahit hindi ka mahilig, pero nakikisama ka pa rin. Para bang ganun? Ngayon, kung yung natural na ikaw muna, no, andyan na. However, kailangan yung character mo mahubog pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya nga itong series topic natin ngayon, character development Kailangan ma-develop yung character mo. Amen? Para yung natural na ikaw, mas gumanda, mas umuki. Amen? Saan ba na-develop ang character? Sa salita ng Diyos? Sa mga pagsubok sa buhay, sa pagsunod mo sa Panginoon, sa prayer life mo, at sa banal na Espiritu. So kung babasahin natin Romans chapter 5, 3-5, may kita natin dyan na yung suffering nagpo-produce ng character. Amen? Yung mga paghihirap mo sa buhay, nagpo-produce to ng tamang character. Amen? So kung titignan mo kapatid, habang lumalaki ka,
pag nadapa ka, hindi ka nadadaan doon kasi nakakatalisod, di ba? Diba? Halimbawa, nagkamali ka sa buhay, hindi ka nauulit kasi nga nagkamali ka na dyan. So, ibig sabihin, in your suffering, nade-develop din yung character mo. Amen? Ano pa? Pag sinilagay mo nyo po yung, pag binasa nyo po yung James chapter 1 verse 2 to 4, yung mga testing sa buhay, nagpo-produce to ng maturity. Amen po ba? So pag sinabi nating maturity, kapatid, ito po yung sinasabi na kailangan mong gawin kahit ayaw mo. 'Di ba? Yung doon ka kasi mag-mature. Halimbawa, ang personality mo may pagka-immature pa, pero dahil ang character mo, pipiliin mo na ito ang gawin, magma-mature ka. Kasi kapatid, halimbawa na lang, no, ang problema mo pang 20 years old, tapos ang ugali mo pa rin pang 12, pwede ba yun? Hindi. Amen. So meron kang pagpili. At the same time, Galatians chapter 5 verse 22 to 23, yung bunga ng banal na espiritu. So alam naman natin yan, pwede nyo pong ano yan, Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na sa paglalim mo dito, sa salita ng Diyos at sa pakikipag-usap sa Panginoon, nade-develop yung character mo. Amen. So kung titignan natin, kapatid, ulitin ko, naturally, meron ka ng ugali. Pero yung character, ito yung pipiliin mong gawin. Pero kapatid, mamaya mas maintindihan pa natin yan. Amen? Kasi iisa-isahin ko yung mga, may tinatawag kasing for temperance eh. Ibig sabihin, ito yung ikaw mismo by default. Amen? At kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Pero kung titignan natin, kapatid, meron pong personality versus character. Ang personality, kapatid, ito po yung inborn tendencies. Ano ba yung inborn tendencies? Ito na ikaw nung pinanganak ka. So, hindi mo pwedeng sisihin o hindi mo pwedeng masisi, kapatid, na merong talagang natural na tao na hindi kumakain ng gulay. Amen ba? Meron talagang mga tao, kapatid, na inborn na tahimik, may inborn na madaldal. Oh. Tapos kaya nga ang isang character, kapatid, para din maintindihan, hindi mo dapat ini-insist yan. Kasi hindi porket tama sa'yo, tama na rin sa kanila. Mahirapan sila niyan. Tama? Kaya nga nandun tayo bilang Kristiyano na alin? Doon tayo sa mahabang pasensya at pag-unawa. Kasi meron talagang mga inborn tendencies. Amen? Meron po akong kakilala, kapatid, talagang sobrang anxious niya pag nagkasakit siya. Pero hindi mo agad lilibakin kasi ganyan ka, ganyan. Hindi, intindihin mo kasi maaaring inborn tendencies yan na ganyan na siya. Meron akong kakilala, may kaibigan ako, kapatid, na talagang perfectionist. Hindi mo pwedeng ano yun kasi yun yung upbringing niya, bata pa lang. Amen? Pero ang character ay nade-develop po kay Kristo. Amen? So kahit may inborn tendencies ka, may development ka kay Kristo. Amen? Ano pa? Ang personality, kapatid, ito po ang pagkakaiba-iba ng ugali. Ilan tayo ngayon? Sa TikTok po 106, sa Meet po ay 21. Imagine mo, kapatid, hindi naman lahat tayo pare-pares ng ugali. Ako pa lang madaldal na. Hindi ko alam, sino mo madaldal dito? Taas nga kamay. Yung alam mong consider mo yung sarili mong madaldal. Minsan di pa tayo aamin yan. Di ba mga madadaldal tayo? Amen? Sino po yung tahimik? Oh, sino naman yung tahimik? Taas kamay. Mga tahimik naman. Oh, hindi ko magtataas. Madaldal ako eh. Di ba? Kung titignan mo, kapatid, magkakaiba ng personality. Amen? Magkakaiba tayo. Pero kapatid, dahil dito kay Kristo, amen po ba? Tayo ay nagbabago. Kaya nga kung titignan mo, dating madaldal, hindi na madaldal. Ngayon, yung dating tahimik, siya naman yung naging madaldal. Bakit? Kasi na-develop. Amen ba? So, ibig sabihin, yung personality mo ganito, yung character mo ay nag-iiba pa rin kasi ipoperso ka ng godly character. Amen? Ngayon, sino naman dito extrovert at introvert? O, sige nga, i-comment mo nga dyan kung kiramdam mo, introvert ka, extrovert ka, or ambivert. Ang ambivert po ay pinagsamang extrovert at introvert. Ambivert. O, may mga ambivert, may introvert.
Alam mo yan, actually kapatid, gusto ko kayong itama dito para mas maintindihan mo. Hindi porket introvert, malungkutin na. Uy, introvert yan. Ano yan, ipa-main character yan. Baka, yun yung mga pagkakamali ng iba eh. Na pag sinabing introvert, malungkutin, negative people, hindi no. Ang mga introvert kapatid, hindi lang sila outgoing, pero sila ay nag-iisip ng tama. Amen. Bago sila mag-act, iniisip muna nila. Hindi yan mga negative people. Careful lang sila. Ang extrovert kapatid, hindi naman ito yung porket porket yung magaslo ay extrovert yan. Hindi ganoon. Ang extrovert naman kapatid, wala nang decision. Sabak agad. Pag nagkamali, bangon agad. Ang introvert kasi, bago yan kumilos, dapat na pag-isipan niya na muna. Ganun po. Amen, hindi yung extrovert masiyahin, introvert malungkutin. Mali. Hindi ko alam kung kanino niyo nakuha yan. Kahit sino pang tanungin yung psychology kapatid, i-debunk kayo, hindi po ganun. Kasi kapatid, may kilala akong introvert, mas makulit pa sa akin. Hindi lang siya komportable sa mga hindi niya pakakilala ng deeper, pero ang dami po kong kilalang introvert kapatid, mas makulit pa sa akin. Amen. So, malalim yan. Pwede natin pag-usapan sa mga susunod na araw yan. Pero gusto ko muna, kung ikaw ay nabuhay na introvert, extrovert kapatid, ikaw na yan. Amen. Ngayon, ang character, pipili ka ngayon kay Kristo o kay hindi. Maski ba extrovert o introvert ka eh. Amen. Wala pong kinalaman ang personality mo sa pagpili mo sa buhay. Dalawa lang pagpipilian mo, makamundo o makadiyos. Yun po ang character. Amen. Lumilinaw na ba o medyo malabo pa rin? Lumilinaw na, no? O... Amen. O ngayon, ano ang personality? Style mo. Diba? Meron tayong kasabihan, style mo bulok. Diba? May ganun tayong kasabihan eh. Wala po akong nakita na nagsabi, style mo maganda, wala. Laging ganun, style mo bulok. Kasi nga, may mga style tayo, di ba? Meron ka ng default na ikaw. Amen. Meron na talaga na, ito na yung pattern mo. Meron na ako kapatid, ako observe, kasi ako ma-observe ako kahit online eh. Kumbaga, siguro ito talaga yung character ko, nag-o-observe ako. So kung tinitignan ko kagad, ito ba pag kinausap ko ganito, ganyan? Di ba? O kaya naman, tinitignan ko kung paano itong habit nitong taong to. Kasi nga, ang personality kapatid, ito yung hindi agad nagbabago. Kasi nga, natural to eh. Amen ba? Kaya nga ikaw kapatid, pag kumausap ka, tandaan mo, may personality yan. Hindi yan agad-agad na pag kumilala kay Lord, dapat nagbabago ka na. May ganyan eh. Ang dami ko kamong yung dami kong kasama po sa church na gusto nila kagad, 3 simba pa lang nagbago na. Bakit ikaw ang nasusunod? Di ba dapat ang Diyos ang nasusunod? Gusto nila kagad, nag-church ka na, dapat ganito ka na. Wala man lang biyaya, wala man grace. May kanya-kanyang style yan sa buhay eh. Di ba? May kanya-kanya yung style. Imagine mo kapatid, kakakilala pa lang, mabibitawan ba kagad yung habit niya ng buong buhay niya? Paano kung halimbawa kapatid, sa upbringing sa bahay, kung yung bahay nila kapatid palamura, magiging palamura yan. Ngayon, pag nagsimba, agad-agad ba na kagad? Kung nag-revive ang Diyos at bigla siyang binago, purihin si Lord. Paano kung hindi? Ikaw ang iintindi kasi nga, upbringing niya sa bahay. Kung iyakin yan, wala tayong magagawa. Iyakin yan eh. Buhay niya yan eh. Kung yan hindi nag-open agad, wala rin tayong magagawa. Kahit magtutumambling ka dyan, hindi mo yan mababago. Bakit? Upbringing niya yan sa buhay niya. Gets nyo? Kaya nga kapatid, pagdating po sa character, may substance. Ano yung substance? Ito yung unti-unti. Kaya nga substance eh, di ba? Ibig sabihin, may style ka, oo, pero pwede mong mabago yan sa harapan ng Diyos. Amen. May mga habits ka, oo, pero pwede kang magkaroon ng godly habits. Amen. Pag sinabing pong personality and character, how you interact? Yun yung tanong, paano ka ba makipag-interact sa lahat ng klase ng buhay? Pag may problema ka, paano? Pag mayroon kang kakausap, paano? Paano kung
malungkot ka paano. Pag dating ng character, ano ang gagawin mo? Amen. So ulitin ko po, ako po Bible study leader na ako ng 4 na taon at ang dami ko pong nakita na iba't iba talaga ang ugali at iba-iba rin ang interaction at iba-iba rin ang mga bagay na ano tawag dito? Yung way ng interaction, iba-iba talaga. Pero pagdating sa Kristiyano, kapatid, Bible pa rin ang basehan natin. Amen. May tanong po no, Kuya Je, ano masasabi mo regarding sa yung personality is nakadepende sa sino ang kasama? Okay lang yung kapatid. Ako rin naman, flexible ang personality ko kasi ano ko flexible ako in a way na kasi ako, I'm winning people na. Amen. So, hindi pwede na sila ang nag-a-adjust sa akin, dapat ako ang nag-a-adjust sa kanila. Bakit? Ako lingkod ni Lord eh. Ngayon, meron talaga mga tao, kapatid, kasi iba-iba naman tayo ng level of relationship. Tama? Pwedeng ikaw close ko, pwedeng siya hindi mo close, pero mabuting tao ka pa rin sa kanya. Amen? Pwedeng ako nag-open ako sa'yo, pwedeng ikaw hindi ka nag-open sa kanya kasi baka mamaya meron ka pang tinitignan bago ka mag-open. May kanya-kanya tayong criteria sa buhay eh. Tama? Pero ang pinakamahalaga, kapatid, anong mahalaga? Si Kristo pa rin ang center. Amen? Kasi kapatid, kung titignan niyo po, God doesn't ask everyone to have the same personality. Kasi kung pare-parehas tayo, alam niyo po sa church namin, parehas po kami ni Pastora na extrovert. Imagine mo, kung lahat kami extrovert, dun didanggulo ng church. Mamaya pag-usapan natin yung 4 nga na personality. Pero kung titignan mo kapatid, kung pare-parehas extrovert, lahat outgoing, wala nang bumabalanse. Kailangan pa rin ng mga introvert kasi sila ang magpapaalala. Amen ba? Kaya kapatid, God doesn't ask everyone to have the same personality, but He calls everyone to have Christ-like character. Amen? Amen po ba? So kung titignan natin kapatid, lahat po ay magkakaiba ng personality, pero ang isang common denominator natin, dapat tayo ay magkaroon ng Christ-like character. Pagpili ng tamang ugali. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Malinaw po ba? Malabo? May mga tanong sa buhay o kaya naman nahihirapang intindihin? Pwede po kayo magtanong, no? Malinaw naman po, malinaw. Bago po tayo mag-move forward, kasi ito po ay yung 4 na character. Ay 4 na personality. Yan, malinaw daw. Okay. So ngayon kapatid, ito po yung gusto kong anin. Pwede nyo i-screenshot to or send nyo po sa group chat para makita nila. So meron pong tinatawag na 4 temperaments. Hindi ko alam kung si Kuya TJ dahil ito ay nasa nursing field. Hindi ko alam kung napagdaanan niya to sa subject niya. Pero meron pong tinatawag na 4 temperaments. Sabihin mo nga, temperaments. Yan. So actually sa lahat po ng profession, hindi lang to pang HR, hindi lang din to pang nursing or teaching field. Lahat talaga. Kasi kailangan mong maintindihan yung iba. Amen. So meron pong tinatawag na 4 temperaments na itong 4 na ito ay hindi po nakikita directly sa Bible. However, ito po ay isang magandang framework na maintindihan mo yung human tendencies. Ano ba yung human tendencies? Kung paano ka makikipagsalamuha sa ibang tao. Pero bago rin yon, paano mo maiintindihan yung sarili mo para hindi ka maging harsh. Amen po ba? So meron pong tinatawag na 4. Ang isa po ay sanguine, choleric, phlegmatic, at melancholic. Amen? Alam ko minsan sa buhay nyo kapatid, narinig nyo na to. Amen? May sanguine, may choleric, may phlegmatic, at merong melancholic. So generally speaking, ang sanguine po, ito talaga yung extreme extrovert. So ito yung mga outgoing people. Ang choleric, ito po yung outspoken. Kahit anong gawin, kahit anong yan, talagang magsasalita yan kasi choleric siya. Ang phlegmatic naman, ito naman yung mga taong tahimik. Generally speaking to kapatid At ang melancholic po, ito naman yung mga tao na careful or mas gusto nila na naka-in place lahat. So minsan, iniisip nila pag melancholic perfectionist agad. Pero hindi, it is wrong to assume Ang melancholic, there are people who are careful. Ngayon, kung titignan mo kapatid sa 4 na yan,
pakiramdam mo yung choleric, yung laging mali kasi magagalitin sila. Mali. Pag tinignan mo yung choleric, kapatid, sila, outspoken sila kasi may pinanggagalingan. Amen? Yung sanguine, akala mo lang makulit, pero nagiging masipag sila. Yung phlegmatic, mukha lang natahimik, parang walang pakialam, pero nag-iisip yan. Yung melancholic, mukha lang siyang perfectionist, pero meron siyang gusto kasing ma-achieve na tama. So kung titignan mo, kapatid, depende yan sa tingin ng tao. Amen? Ngayon, mas maiintindihan natin to. Kaya at the end of this subtopic, kapatid, tatanungin mo yung sarili mo kung sino ka dito. Kasi napakahalaga, kapatid, na maintindihan mo yung sarili mong personality. Tama? Dapat kasi, kapatid, hindi ka intindihin ng tao, maintindihan mo muna yung sarili mo. Yun po ang tamang character development. Imagine mo, kapatid, mas kilala ka pa ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Dapat ikaw ang unang makakilala sa sarili mo. Amen ba? So kung titingnan natin, unahin natin ang sanguine. Ayan. Sabi mo nga dyan, sanguine. Yan. Ang sanguine po, kapatid, ito po yung mga enthusiastic people. Amen. So anong strength nito? Ang mga sanguine people ay generally friendly sila, encouraging sila, energetic sila, optimistic sila, at gustong-gusto nila sa crowd. Sige po, sa limang yon, sino po ang limang check? Palakaibigan ka, encouraging ka, energetic ka, optimistic ka, at gusto mo maraming tao sa paligid mo. Sige nga po, sino po yan? Hindi, check nyo lang kung apat lang o di apat. Kung lima, lima. And 5/5, okay. Medyo, pwede. Mamaya, kapatid, titignan natin kung saan ka talaga. Amen ba? May PowerPoint presentation po pag nasa Gmeet po kayo. Yan. Ngayon, anong weakness nito? Ang weakness naman, kasi maintindihan mo yun pag sanguine ka, kailangan may strength at may weakness. Anong weakness nito? Ang weakness po ng sanguine, ang bilis ma-distract. Kaya ang sanguine, kapatid, sa isang oras, ang daming ginagawa. Wala nang natapos. Yun ang problema. Katulad ko, tingnan mo, sanguine na sanguine ako. May Gmeet, may TikTok, tapos minsan pag nagla-live pa ako, nagchat-chat pa ako. Sobrang daming nagawa, walang natapos. Yun po ang sanguine. Amen? Sunod. Ano ang sanguine? Impulsive. Anong ibig sabihin ng impulsive? Go lang ng go. Walang pakialam. Okay lang magkamali, basta natuto. Ganyan yung mga sanguine. Impulsive sila. Ulitin ko easily distracted, impulsive, at inconsistent by nature. At tayo kasi binago na tayo ni Lord kaya consistent na tayo. Pero yung mga sanguine talaga, inconsistent sila kasi nga, sa sobrang dami nilang ginagawa, wala ngang natatapos. Dahil, alam mo bakit walang natatapos? Salita ng salita. Ito yung mga tao, kapatid, na natural na madaldal. Ang sanguine po, ako, pag nilagay mo ako sa taong walang kakilala, after 5 minutes, may kausap na ako kagad. Sanguine ako Ilagay mo ako sa isang room na wala akong kakilala. After 5 minutes, may kakilala na ako dyan. Kasi nga, madaldal. At ano pa? Seek attention. Itong mga sanguine ay papansin. Hindi pwedeng hindi pinapansin. Pag hindi pinapansin, nasa maloob. So Natalie, sanguine ka ata. Ngayon sa weakness, sino po ang easily distracted? Sino po ang impulsive? Sino po ang inconsistent? Sino po ang talks too much? At sino po ang nagsisik ng attention? Pero kapatid, wag mo munang i-assume na sanguine ka. Kasi kailangan mo pang marinig yung tatlo. Baka mamaya, ay, sanguine na nga ako. Mamaya tignan mo, ay, phlegmatic pala ako. Titignan mo yan, kapatid. Pero tignan mo muna. Mas maganda po mag-notes ka muna. Ayan. So, tignan mo kung sanguine ka. Ngayon, sino ang mga biblical example ng mga sanguine? Si Peter at si Barnabas. Bakit? Sila yung laging nagpipresenta. Ako na lang. Tingnan mo si Pedro. Sa sobrang sanguine yan, kapatid. Lord, nakita kitang naglakad ka sa tubig. Maglalakad ka rin ako. Yung laging nauuna ba? Kaya sabi ko nga,
Nako, ang counterpart ko talaga sa Bible si Pedro. Sa totoo lang. Kaya I really love First Peter, Second Peter. Sobrang mahal, sobrang gusto ko 'yun. Grabe, binasa ko buhay ni Pedro, binasa ko talaga kasi alam ko na kaugali ko to. Oo nga. Kasi kung titignan niyo po sa Bible, no, ugali ni Pedro, si Sama yan eh. Tapos 'di ba? Ano ang tingin mo sa akin? Ikaw ang Diyos. Bigla yan, dadaldal. Ikaw ang tagapagligtas. Gusto niya siya yung una. Sanguine nga. Amen. Ngayon, okay na yung strength and weakness ng sanguine, no? Ngayon, paano naman itong mga sanguine people na ginagamit ng Panginoon? So ito pong mga sanguine kapatid, sila po yung mga tipo ng tao na magaling talaga sa evangelism. Daldal eh. Amen. Ito yung mga tao na gagamitin ng Diyos to encourage people. Ito yung tao na lahat tinatanggap. Ito yung mga tao na gustong-gusto ng marami. Yung nag-worship sa crowd. At gustong-gusto na mag-build ng relationship. Kaso, mukhang maganda pero kailangan pa rin ng character development. Ano ang kailangan? Self-control. Kasi nga, ang sanguine, puro outgoing, hindi na mo control sarili minsan. Nagkakaroon ng problema sa faithfulness. Bakit? Sobrang daming commitment, hindi na natatapos. At the same time, kailangan ng discipline kasi nga, kung ano-anong ginagawa. Kaya nga ako kapatid, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, pag magde-devotion kayo, dapat nakatuon yung pansin mo. Kasi ako nga, kailangan ko pa rin ng discipline. So, kung titingnan mo kapatid, intindihan mo na. Tama? Sanguine pa lang to. Pero naintindihan mo na, di ba? Tama nga, ganito nga ako. Kasi nga, kailangan mong intindihin sarili mo. Amen? So mamaya, babalikan natin ulit ha. Tingnan natin. Ako tingin ko meron ng mga nakakaalam kung sanguine sila o hindi. Tama? Ngayon, choleric naman. Okay na tayo sa sanguine ha. So far, sanguine. Ito po ang choleric. Ang mga choleric kapatid, ang strength po ng choleric, sila po yung mga visionary. Ano yung visionary? Pag sinabi kasing visionary kapatid, kung anong maisip nila, yun dapat ang matupad. Hindi pwedeng iba. At hindi sila nagsisettle for less. Yun ang strength nila. Kung ang sanguine kapatid, ang mahalaga, positive outcome, ang choleric kapatid, sobrang disciplined yan. Ang gusto niya, ito. Hindi pwedeng kahit ano. So yun ang strength. Ano ba? Ang strength ng choleric, bold siya in terms of everything. Gusto ko to, ito dapat ang mangyayari. Amen? At decisive. Pag sinabi pong decisive, hindi yung pala decision, hindi ah. Pag sinabi pong decisive, perfect agad ang decision, ito gusto kong mangyari. Dahil nga, confident siya at goal-oriented siya. Na nakita nyo? So ito po yung choleric. Anong weakness ng choleric? Sobrang proud. Lahat ng maisip nila, yun ang tama. Ano ang weakness ng choleric? Controlling. Pero kapatid, baka mamaya isipin mo, ay choleric, narcissist. Hindi malaking pinagkaiba ng narcissist. Amen? Pero kung titignan mo ang choleric, dahil nga gusto niyang matupad yung vision niya, gusto niyang matupad yung gusto niyang mangyari, pipilitin niyang kontrolin lahat. Kaya ito po yung mga tipo ng tao na halimbawa inutos mo yung isang bagay, kunyari maglagari ka, tapos pag tinignan niya tatabingi yung lagari mo, aagawin niya. Kasi gusto niya nga, tama. Amen? Hindi po pwedeng, hindi mali TJ yung manipulative. Kasi nga, ulitin ko ha, iba po ang narcissist. Amen? Yung narcissist kasi manipulate yun eh. Dito muna tayo sa choleric. Ang choleric kapatid, hindi po yung negative na controlling, kundi ang gusto niya, kasi nga yung vision niya, ito dapat ang matupad. Which is good. Amen? Pero ang weakness din yan, impatient. Amen? Hindi pwedeng babagal-bagal. Ayaw niya ng... Kaya kapatid, pag titignan mo, ito yung mga tipo ng tao na ayaw sa phlegmatic. Ayaw nung tahimik. Minsan kasi pag choleric ka, ayaw mo na walang ginagawa yung iba. Harsh siya, harsh. Harsh in terms ng hindi yung
yung extreme na harsh siya, kundi parang, ano ba to? Bakit siya ganito? At mabilis magalit. Kasi nga, merong pinanggagalingan. Para maintindihan nyo, kasi meron dito choleric. Huwag ka mahiya kung choleric ka, ha? Kasi maganda yan, kapatid. Ngayon, para maintindihan mo, sino po ang choleric sa Bible? Si Pablo. Tingnan mo naman, sulat pa lang niya, nagsusulat parang galit na. Para bang kung ako yung magbabasa, introduction pa lang ni Pablo, parang galit na agad. Gets nyo? Yun po yung choleric. Oh, si Pablo ba, sinabi ba ng Lord na mali kang maging choleric? Hindi, kapatid. Kasi may goal siya eh. Gusto niya mag-church plant ng marami. Gusto niya itama mali. Kaya maganda pong ugali ng choleric. Kaya ilalagay sa tama. Amen ba? Sino pa? Si Nehemiah. Si Nehemiah, kapatid, siya po yung nag-build ng walls of Jerusalem. Hindi siya nagpa-apekto sa kahit anong sasabihin ng iba. Ang mahalaga, matuloy ang plano. Dapat makuha natin ang plano. Yun po ang choleric. Amen. Ulitin ko baka kasi isipin nyo, ang choleric, magbilis magalit. Uy, magbilis ka magalit. Yan, katulad niyang sabi. Yung asawa ko daw choleric. Kapatid, kaya mabilis magalit yung mga asawa nyo. Eh kasi hindi kayo naglilinis ng bahay. Hindi po yung choleric porket ganyan. Eh, dapat kung magagalitin, may pinanggagalingang vision. May pinanggagalingang decisive or confident kasi na ito dapat ang mangyari. Yun po ang choleric. Amen? So, titignan natin. Sino po ang tingin niyang choleric siya? Taas nga kamay. Parang wala kumamin. Kapatid, wag aminin mo. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Sino po yung nakikita niyang choleric siya, di ba? Yung may gusto ka gawin, gusto mo talagang matupad yan. Thank you po sa Lord. May mga nagtaas ng kamay, may mga umamin pa rin. Amen? Maybe. Ngayon, paano naman ginamit ng Diyos ang isang choleric? Kapatid, ang choleric person ay pinaka okay siya pagdating sa leadership. Bakit? Kasi kapatid, pag leader ka, hindi pwedeng lalamya-lamya ka. Eh paano kung matigas ulo ng mga kapwa mo leader? Wag na, oy. Hindi pwede. Uy, pakiusap ko naman, mag-share ka naman ng gospel. Eh si Pablo, kapatid, kailangang itama. Kaya maganda ang choleric. Amen? Ano pa sa church planting? Sa organization at ministry direction. Kasi nga, visionary, kaya maganda siya in terms of leadership. Kaya kapatid, dito yung choleric the leader. Di ba? Kasi nga, pag halimbawa, binigyan mo ang isang tao na sabihin mo sa kanya, kailangan natin mag-win ng kaluluwa na 10 dapat ngayong buwan. Oh, walang ibang gagawin yan kundi 10, whatever it takes, 10. Ang gandang ugali. However, may dapat itama. Minsan sa sobrang pursuant, ito po yung mga tipo ng tao na sobrang maapoy, nakakapaso na. Amen. Hindi ko pang ibigay yung notes ko sa mga lay po, no. Minsan wala na silang humility minsan kasi nga gusto nila na sila lang ang masusunod. Pero naitatama yung character. Amen. Sometimes nag-view sila na wala ng compassion kasi nga merong goal. Hindi ko po alam sino po ang nasa sales. Taas nga kamay. Ay, sasagutin natin yung mga tanong niya. Wait lang po. Pero sino po yung nasa sales? Ayan, mga nasa sales. Ayan. Di ba pag nasa sales ka, hindi pwedeng, anong tawag dito, awa-awa na lang. Kung walang benta, talaga benta. Tama? Kailangan magkabenta. Para bang Chinese, di ba? Whatever it takes, you need to have sales. Whatever it takes. Kausap ko nga yan, nandiyan si Ai. Sabi ni Ai. Sabi nga nung kasama ko, magpa-flyers na lang. Kasi nga, kailangan mayroong result. So, ganun siya. Kaya nagkakaroon na para bang walang puso to kasi nga ganito, ganyan. At walang pasensya. Kaya, yun po ang mga dapat itamang karakter sa choleric. Ngayon, sagutin natin yung tanong. So, sir, paano if yung choleric ako sa bahay, di po kaya ma-under mister ko sa bahay, magagalitin po okay. Ni-practice ko lang mag-keep quiet. Thank you Dayan, kasi nag-keep quiet ka. Amen. Pero kapatid, it doesn't mean na choleric ka sa bahay, hindi ka na magiging submissive. Amen. So, ang pagiging choleric ko sa bahay, kunyari ikaw ay isang nanay. Alam mo kapatid, generally, choleric talaga nanay. Bakit? Kasi ang gulo naman ng bahay talaga Amen.
Pero in terms of decision making, bago ka mag-decide, kailangan mo munang isanggun ito sa asawa mo. Kasi at the end of the day, biblically speaking, ang tatay po, ang head ng family, katuwang niya. Hindi po sinasabing mas mababa, kundi katuwang. So ibig sabihin kapatid, ikaw, kung choleric ang personality mo, you will feed your husband. Kunyari, sabihin na natin ang pinaka-counter personality kasi niyan phlegmatic eh. Mostly ganyan. Ang babae, maingay. Ang asawa tahimik. Kaya minsan iniisip na under ang asawa kasi tahimik, pero hindi. Amen. Yang pagiging choleric mother mo at yung mamaya kasi phlegmatic, tahimik na asawa, ang pinakamahalaga pa rin, makipag-usap ka. Kahit ba mas matibay, mas malakas ang personality mo, aalisin mo, amen, ang alin? Ang pagiging controlling mo. Kaya maganda po yung tanong ni Ate Dayan, no? Hindi pwede na ikaw ang nagpapasunod sa asawa mo. Kausapin mo ng tama. Ngayon, pag ang decision niya halimbawa against sa'yo, you need to respect. Bakit? Submission. Ngayon, sa asawa naman, you need also to become transparent. Bakit mo ba tinake yung decision na yun? Ipaintindi mo rin. Amen? So, lahat nadadaan sa tamang usapan. Amen? Kaya maganda maintindihan mo karakter mo. Amen? Nasagot ko ba, Ate Dayan? Hallelujah. Pero again, matatanong ko, sino po ang choleric? Ayan, yung pakiramdam ng choleric. Pero bago ka muna mag-assume ng ugali mo, i-check mo muna yung iba pang mga ugali. Pero kapatid, hindi ka na pwede sa phlegmatic at melancholic. Kung dito pa lang sa dalawang to, pasado ka na. Kasi pwede kapatid na magsama po yung sanguine at choleric. Pwede, pero hindi sobrang ganun. Pero pwedeng nasa gitna. Pero hindi pwedeng maging choleric tapos phlegmatic. Kasi na yun, opposite na yun eh. Imagine mo paano yung outgoing ka tapos tahimik ka. Di ba? Hindi na yun, halos hindi na pwede. So, pero titignan natin pa rin. Amen? So may mga nagsabi na ako ata. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Ngayon, ano naman ang melancholic? Yan. Ang melancholic kapatid, at katulad ng dito po sa notes natin, no, the thinker. Amen? So pag sinabi pong melancholic, ito po yung mga tao talaga na careful. So ito yung mga tao na, though ang pinaka-negative kapatid dito ay yung perfectionist. Sinasabi lang na perfectionist, pero titingnan natin. Ano pang strength ng melancholic? Sabi mo nga melancholic. Anong strength? Ang melancholic po kapatid ay thoughtful siya. Ano ibig sabihin? Iniisip niya ang iba, tinitignan niya, observant siya. Ano pong strength ng melancholic? Organized. Naku, wala na ako. Tingnan mo kung gaano ko ka-organized kapatid. Ayoko lang pakita sa inyo. Hindi ako tingnan mo ha. Ito ang aking tingnan mo. Pagdating dito, andito pa bango ko. Andito yung pin ko. Pag nakita mo, andito yung nail cutter ko. Organized. Kaya hindi pwedeng sabihin na sanguine na medyo melancholic kasi walang-wala ako sa organization. Bible ko nandito, camera ko nandito, andito yung headset ko, keyboard ko, lahat gusto ko within the reach. Walang organize. Amen? So, A-case na ako sa melancholic. At ang melancholic, kapatid, loyal. Hindi po to loyal in terms of love life, hindi. Pag sinabing loyal, kung ano yung gagawin niya, yun lang. Wala nang iba. Halimbawa, ngayong araw, ito yung mga tipo ng tao na may planner. Sino po may planner? Taas nga kamay. Hindi yung may planner kasi hindi ginagamit. Walang ganon. Meron kasi planner kapatid, nag-planner. Walang sinusulat. Walang kaplano-plano sa buhay, nag-planner pa. Pero itong mga melancholic, sinusulat nila yung mga plano nila araw-araw. Amen? So kung titignan natin kapatid, ang mga melancholic ay may planner. May plano. Kasi nga, yun yung
Ayan, at tingin ko sa mga nakikinig dito, maraming silent ano dito, silent listener, no? So ito yung mga may plano. Ano pa? Analytical sila. So itong mga melancholic, bago siya gumawa ng isang hakbang, iisipin niya muna yung maraming outcome. Tama? Analytical. So ito yung mga bago ka kaya nga naintindihan ko yung mga silent listener. Bago ko mag-comment, ito yung tipo ng na-type na niya, buburahin pa niya. Tapos itatype niya ulit, pag-iisipan niya pa, tapos buburahin niya ulit. Hindi pa may send. Dahil titignan natin mamaya, ha? Tignan natin. Kalapit po ang choleric at melancholic. Mamaya pag-uusapan natin yung mix, ha? Pero tignan nyo muna. Amen? So kung titignan natin, itong mga to ay mga analytical. So iniisip maigi. So ito yung mga nag-iisip na, ano bang bibiling ko dito? Ano bang practical dito? Tingnan niyo po anong pinakaiba niyan sa sanguine. Pag ang sanguine nagpunta sa mall, kung anong makita niya, yun na yun. Wala isip-isip. Pasok sa budget, pasok sa itsura, bili. Yung melancholic, ano bang maganda? Comfortable ba to? Ano ang ano nito? Ito yung sobrang detailed ng mga tao. Yung tipo na pag sa SM, kulang pa ang isang oras bago mamili. Eh yung sanguine kapatid, kung anong madampot yan, ganito na rin sa damitan. Ito yung nag-iisip na, ano ba yung kulay maganda? Analytical sila eh. Di ba? Eh yung sanguine kapatid, kahit gusot-gusot pa yan, suotin ko yan, no? Di ba? So kung titignan mo kapatid, analytical sila. At ito po yung mga taong deep person. Ano po ba yung deep person? Yung malalim mag-isip. Ang sanguine kasi mababaw mag-isip. Sa totoo lang, ako sanguine ako, mababaw lang ako mag-isip. Sobrang simple lang ba? Yung iba, tingnan mo ha, imaginein mo. Paano ba? Tumingin ka kunyari sa buwan, di ba? Sa buwan. Ako, makikita ko yung ganda ng buwan. Pero yung mga deep thinker, para kung buwan, nag-iisa sa madilim. Yung mga ganun ba? Di ba? Yung pag tumingin ka sa isang bagay, may naisip ka na quote, may maiisip ka na ng kung ano-ano, yung gano'n ba, sobrang deep. Pero pag ako naman tumingin, anong meron dyan? So ito po yung mga taong melancholic. Amen? Tingin ko may mga natinitignan na, ay tingin ko ako to. Ngayon, sino po, ano naman ang kahinaan ng mga melancholic? Dito mama ko confirm kung ito yung ikaw. Ang mga melancholic kapatid, ito yung mga overthinker. Kasi nga, sa sobrang analysis, ang dami ng iniisip, wala lang nagawa. Kung ang sanguine, sobrang daming nagawa, at ang dami walang natapos, ang mga melancholic naman, ito naman yung mga tao na ang daming iniisip, wala nang nagawa. Tingin ko meron na dito, meron na. Pero purihin na Panginoon, salamat Ate Ann, meron na pong mga na-lesson na ang overthinking. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Pero kung titignan mo kapatid, ito po yun. Natalie, medyo pwede, pero titignan natin. Mamaya na lang, tignan natin mamaya. So kung titignan mo kapatid, ito yung fearfully. Pero kung titignan ako natin, Natalie, kung pwedeng sanguine at melancholic, medyo hindi. Bakit? Kasi ang sanguine, hindi po perfectionist. Ang melancholic, perfectionist. Ulitin ko ang sanguine kapatid, ganyan, sa lampa ko yan dyan, basta kasya yan, pwede na. Ang melancholic po, gusto niya pantay, gusto niya, sa pagtupida lang ng papel eh. Ang sanguine, ganda siya magtupi. Tapos sa kanya lang ipapantay pag nakita niya ng mali. Ang melancholic kapatid, pag nagtupi, titignan niya muna, mabagal, tapos sigurado. Ganun po ang melancholic. Ngayon, ano pa? Critical. Lahat ng bagay critical para sa kanya. Kaya ito yung mga tipo ng tao na hindi nagte-take it easy ba? Kumbaga lagi, ito yung may mga tendency, ito yung mga personality na may tendency na magkaroon ng panic attacks. Kasi nga, everything is critical. Kahit maliliit na bagay, critical para sa kanila. At mabilis ma-discourage. Kung ang sanguine o choleric ay
confident, etong mga melancholic, mabilis silang ma-discourage lalo na pag hindi nakaayon. Nakaayon sa plano nila, yun nangyari. Kasi nga, may pagka-perfectionist eh. Nagets niyo kapatid? Naintindihan niyo ba? Malinaw? So ito yung melancholic. Ngayon, tignan niyo naman natin muna kung paano po ginamit ng Diyos ang isang melancholic. Kapatid, pag melancholic ka, you are good in teaching. Amen? Asama ka magturo. Ako kapatid, ngayon na lang ako natuto na isa-isahin. Pero dati kapatid, magulo ako magturo. Sa ibang paraan, magulo din ako magturo. Ngayon kasi preacher, syempre natuto na ako na kailangan ko maging mabagal, kailangan ko maging, anong tawag dito? Maging detailed kasi salita to ng Diyos. Pero, pag ang isang melancholic talaga, sila yung natural teachers. So magaling magturo. May mga ganun eh. Ako kapatid, nagturo po ako ng ako po ay nagturo ng gitara. Hindi ako mapagpasensya talaga. Hindi ko, ano ba yan? Pero itong mga melancholic, D. Magagaling ba? D, G, A. So sila po yung capable in teaching. Sila rin ang capable in writing. So kung titingnan natin ang mga melancholic, mahilig magsulat. Kaya naiintindihan ko yung mga kapatid ko na nagsasabi ko hindi ko talaga kaya mag-devotion kasi sanguine tayo pare-parehas. Pero kailangan pa rin natin turuan ang ating sarili. Tingnan nyo po yung mga melancholic, sila yung magaganda. Ito po yung tipo na katulad ni Ate Ann. Yung meron pang design yung notebook. Tingnan, mapakita ko lang. Nandito ba? Ang sanguine po. Ganito sulat. Wala. Melancholic o kaya phlegmatic, parehas yan eh. May design pa yan, ang dami pa niyang mga stabilo, ang dami pang mga markers niyan. Tapos itong mga melancholic yung gustong-gusto sa National Bookstore. Kasi ay pang design, So, kung titignan mo kapatid, ito po yung melancholic. Ngayon, ang mga melancholic kapatid ay ito po yung mga yan, mukhang Natalie, baka melancholic ka talaga. Amen. Ito naman po yung mga magaling po sa counseling dahil magaling silang makinig. Amen. So yung mga melancholic kapatid, they are natural counselor kasi bago sila magsalita, nag-iisip muna. Bago sila mag-comment, mag-react, tinitignan muna nila yung both side. Ako na bago na lang eh. Dati ako kapatid, pag nagkwento ka sa akin, sanguine kasi ako, papaniwalaan ka agad kita, nasugod na agad tayo, ganun. Pero ang mga melancholic kapatid, sila yung, ano ba yung tingin niya? Ano ba yung ganito? Kasi nga, they are deep person. Amen? At ang melancholic kapatid ay ginagamit po ng Diyos sa panalangin. Kaya nila. Yung kahit tahimik lang, mas gusto nga nila yun, nakaganyan lang sila eh. Yung sanguine kapatid, 5 minutes pa lang nananahimik, di na yun mapakali. Kahit maghintay pa yan ng 5 oras, basta meron silang binabasang libro, basta meron silang ginagawa na gusto nila, okay lang. Pero yung mga sanguine, ganyan pala. Titingin na kagad dyan. May nakatayo na ba? Gusto ko lang tumayo eh. So ito yung mga, ano kaya yung sa Bible kapatid, itong mga melancholic, sila yung mga nagpe-pray. Amen. Sila yung kaya nila. Amen. Pero ako ulit, nabago na lang, kaya nagpe-pray na. Amen. At ang mga melancholic po ay talagang natural planner. Amen. Amen. Ano ang kailangang character sa kanila? Hindi sila agad nagtitiwala. Yun naman ang mabilis, ang dapat i-develop. So kung titingnan mo kapatid, oo, kaya nilang tumagal sa prayer, pero hindi nila ma-convince yung sarili nila na fully magtiwala. Kasi nga, hanggat hindi nila nakikita na ito yung outcome, hindi agad yan nag-a-assume na okay na. Unlike ng sanguine na may glimpse lang ng okay na. Gets nyo? Ngayon, ito rin tong mga melancholic din, yung hindi nga masiyahin. Sorry po, medyo ina-allergy lang ako. Kaya lang Sorry po. Yan. So ito pong mga melancholic, ito yung hindi agad-agad mapasaya. Yung ano, dahil nga ang dami na nilang iniisip, hindi sila yung mabilis mapasaya ba?
Yung ang dami munang criteria. Amen. At ito yung hindi talaga sumasabak. Gusto muna sigurado. So, may mga kailangang character growth dun. Amen. Ngayon, sunod, ano naman ang phlegmatic? Yan. So, ay, wait lang pala. So, ang mga kapatid sa biblical, yun pala para mas maintindihan, sila si Jeremiah at si Moses. Kung titingnan mo kapatid si Jeremiah, iyak ng iyak. Kasi nga gusto nga niya na ito nga yung gusto ko, Lord eh. Ito gusto ko, ito yung gusto ko. Gusto ko ganito, ganyan. Bakit hindi ba sila sumusunod? Kaya nga weeping prophet si Jeremiah. At the same time, ang melancholic po sa Bible, si Moses. Ito mo si Moses. Paano ko harap? Eh, bulol ako. Eh, ganito ako, ganito ako. Yan. So, ito po yung mga tipo ng mga melancholic. Amen. Yan, bago tayo pumunta sa phlegmatic, sino ang tingin niyang melancholic siya? Ayan. O yung confirm na melancholic siya. Sige nga po. Yan. Melancholic ka ba? Yan. O, mga melancholic dyan. So far, ang ganda po, no? Actually, sa biyaya to ni Lord, habang inaayos ko tong PowerPoint na to, kapatid, ang ganda na malaman mo yung sarili mo, no? So ito po yung melancholic. Okay, mga melancholic. Pero 0% ako dyan. Ako din, wala po akong tinama sa melancholic. Amen. Lalo na sa phlegmatic, wala akong tama dito. So ang phlegmatic naman kapatid, siya po ang tinatawag na peacemaker. Ayan. Sige, tingnan natin, Natalie, kung saan ka, baka dito ka naman. Pero tingin ko hindi. Ayan. Ang phlegmatic naman, sabi mo dyan sa phlegmatic, ayan. Ang phlegmatic kapatid, anong strength nito? Ito po yung calm. Una pa lang sablay na, calm. Tapos ka na. Hindi ako kalmado eh. Ewan ko sa inyo kung kalmado kayo. Praise God kung kalmado kayo. Calm. Mapagpasensya. Ito pong mga phlegmatic kapatid, gustong-gusto nila yung slow life lang. Ganyan lang. Kahit ano pa tayo dito, kahit 24 hours pa tayong walang daldalan, kahit 24 hours lang na wala akong ginagawa, kaya niya. Ito yung mga tipo ng tao kapatid na ano siya, home person ba? Yung nasa bahay lang. Slow lang. Amen? Ang strength din ng phlegmatic, faithful siya. Ano faithful? Dahil nga gusto niya lang dito lang. Ang mga phlegmatic kapatid ay reliable sila at good listener. So ito yung mga kalmado lang, tahimik lang, di ba? Reliable sila naman, may kakilala kang ganun, tahimik lang pero may ginagawa. Di ba? Ito yung mga good listeners. So like ano, pero hindi sila pala comment. Amen? At tingnan natin kung ikaw talaga tong phlegmatic ha. Anong weaknesses mo? Passive ka. Sa sobrang passive mo, nonchalant ka na. Yung tipong na, parang bang ganito, may sunog. Ay, may sunog. yung, uy, yung nasusunog. Talaga ba? Yung pinaka-extreme phlegmatic, kapatid, walang emotions, kapatid. Sa totoo lang, wala silang emotions. Nonchalant ka lang. Alam mo, may nabalitaan yan. Uy, alam mo ba yung kapitbahay natin, nagnakaw. Ay, talaga ba? Ganyan lang. Kasi nga, ina-avoid nila yung conflict. Ayaw nila ng conflict. Amen? Ayaw nila ng kahit ano. So, yun po yung yung mga phlegmatic person. So, ito yung mga ayaw nila ng conflict, ayaw nila ng kahit ano. Tahimik lang sila. So, alam ko may nakatrabaho ka ng ganyan, yung tanggap lang ng tanggap ng trabaho kahit hindi niya na kaya. Di ba? Dahil, sila rin yung mga tipo na nagpo-procrastinate. So, ano ba yung procrastination? Ito po yung act ng unnecessary and voluntary postponing task. So, sila po yung mga tipo ng mga na okay lang yan dyan muna yan, ito muna. Tapos wala silang sense of urgency, yun yung tingin ko mas maganda. Hindi sila urgent person. Gusto nila one thing at a time, gusto nila one decision at a time. At the same time, mabilis silang ma-unmotivate. Pag hindi na, wala na. At hindi sila indecisive.
indecisive. So kung titingnan mo kapatid, ito yung mga phlegmatic person. So, oo, kalmado sila, pero pag naging extreme na yung pagiging phlegmatic nila, nagiging passive na sila. Mapagpasensya sila, kaya nag-avoid sila ng conflict. May mga bagay na ito muna tayo, ito lang muna, ganyan. So ito yung mga phlegmatic. So ito talaga yung mga wala talagang... Ngayon, sino po ang mga phlegmatic, kapatid, sa Bible? Si Abraham at saka si John. Kung titignan mo kapatid, ang gusto lang nila, nakahilig sila kay Lord, tahimik lang. Si Abraham, imagine mo kapatid, di ba sinabi ni Sarah, oh, ito si Hagar. Asawahin mo na kasi hindi ako magkaanak. Anong sabi ni Abraham? Okay. Basahin niyo yung ni Abraham, ha? Wala nga. Ano nga siya? Passive nga lang. Di ba? Kasi nga, ayaw niya nga ng conflict. Ayaw niya na makipag-away kay Sarah. Kaya sabi niya, oh, ito na si Hagar. Okay. At most kapatid, ito po yung mga personality ng mga tatay. Usually, phlegmatic. Sila yung mga, kalmahan mo lang, slow lang ba? Ito yung mga phlegmatic person, ito yung sure, slow but sure. Yan. Yung wag mo silang mamadaliin, pag minadali mo sila, bibitawan nila. Tama, mali? Tama, mali, di ba? May asawa ba kayong ganyan? Yung halimbawa, ikaw ang daldal mo, tapos nagpapako na siya, no? Bilisan mo naman dyan. Pamala ka na nga. Paalis na yan. Walang pakialam sa'yo. Kasi nga, inaano mo, kalmang lang siya, ikaw naman, kaya dapat maintindihan niyo yung mga kasama niyo sa bahay. Hindi porket, ulitin ko hindi porket tama para sa'yo, tama na rin para sa kanya. Kailangan yung mag-adjust. Amen? Kasi nga, may mga tao nga na phlegmatic person sila na gusto nila na, kaya ako silang gawin naman, ginawa nila. Amen? Iwan ka pa niyan. Kaya kung titignan mo, gano'n ang setup generally sa bahay, di ba? Ang nanay madaldal, ang tatay tahimik. Tingnan mo sermonan mo ng maigi yung anak mo. Pagdating sa tatay, bakit mo kasi ginawa yan? Okay na yan, umiyak ka na eh. Yan yung nanay. Ako na lang mukhang masama, ikaw na naman ang kasi nga, meron talagang phlegmatic person na yung kapatid, alam mo, ang strength nitong phlegmatic, ito yung mga yung bumabalanse. Ulitin ko sa church namin kapatid, meron kaming churchmate na phlegmatic talaga. Sige, go! Gawa! Bigla siya magsasalita. Sabi niya sa amin, tingin ko pag ito ginawa natin, magiging ganito. Buti na lang nagsalita siya kasi kung hindi, mali sana yung decision namin. Gets nyo? Kaya napakahalaga ng phlegmatic person. Amen? Amen? Ito kasi yung mga nag-iisip ng tama. Amen? Unlike ng sanguine, unlike ng choleric, halasige lang ng halasige. Pero itong mga phlegmatic person, sila po yung mga talagang nag-iisip, kalmado. With H, P-H-L-E-G-M-A-T-I-C, phlegmatic. Amen? So ngayon, paano naman ginamit ng Diyos sa mga phlegmatic person? So ginagamit po ng Panginoon ng phlegmatic person sa mga discipleship, kasi nga mapagpasensya sila, magaling silang makinig, no? Sa counseling, yan. Sa prayer ministry, sa pastoral care, kapatid, ginagamit yan. Kasi nga, sila talaga yung may care na people. Actually, ang sarap po ng magkaroon ng pastor na phlegmatic din. I mean, kasi kapatid, yun yung pakikinggan ka eh. Pero masarap din magkaroon ng pastor na choleric at sanguine kasi masaya din naman yun. No? At pati melancholic, masarap naman. Pero kung titignan natin, generally kapatid, ito yung mga kalmado. At meron siyang team support, ito yung mga team players. Amen? So sila yung, alam mo yung tahimik pero may nagagawa sa buhay. Di ba? Alam niyo yun, may kakilala kang ganun. Magulat ka na, tahimik yan pero ang yaman na pala. Di ba? So yun yung mga phlegmatic person, no? So ito yung mga hindi pala inig pero may ginagawa. Amen? Kaso, anong problema? Sa character growth niya, hindi itong mga phlegmatic person, hindi sila yung frontliners, hindi sila bold. Mahiyain sila.
hindi rin sila nag-i-initiate. At mababa yung perseverance level nila. Lagi yan, sige, sige, di ba may asawa kang gano'n? Ikaw na umarap dyan, ano ba, anong kapag-usapan? Di ba gano'n? Ikaw ang papaharapin, tapos, kakusap, ano update? Di ba? So kung titignan natin, ito po yan, no? So ang kailangang character development nila, boldness, initiative, perseverance. Ngayon, kung titignan natin, mamaya natin balikan na kung sino ka, pero kung titignan natin, iba't ibang mga personality, iba't ibang mga ugali, pero ginamit lahat ng Panginoon. Amen? Moses, Peter, Paul, John, Jeremiah, David, Nehemiah. Wala kahit sa isa sa kanila na sinabi, "Uy, phlegmatic ka, ang pangit mo." 'Di ba? "Uy, sanguine ka, ang kulit mo." "Uy, ikaw melancholic ka, magganito ka." "Uy, choleric ka." Wala pong sinabi si Lord na gano'n. Lahat ay ginamit niya. Bakit? Kasi ang mahalaga, hindi ang iyong personality, ang mahalaga yung puso mong surrender. Amen. O sabi ni Moses, hindi ko kaya magsalita. In-encourage siya ng Panginoon, nakapagsalita siya. Si Peter nagsasalita bago isip, binago ni Lord. Si Paul magagalitin, nagpakumbaba. Gets nyo? Si John, the beloved kapatid, natuto na rin siya. Nagkaroon ulit siya ng 1 John, 2 John, 3 John, di ba? Si Jeremiah, iyak na iyak, pero in-encourage. Si David, emotional, pero in-encourage. Pero encourage. Si Nehemiah, strategic siya. So kung titingnan natin, iba't ibang ugali, iba't ibang personality, pero iisa lang ang pinaglilingkuran, si Jesus lang. Sabi mo nga dyan, si Jesus lang. Amen? Kaya kapatid, kung titignan natin, dito natin i-identify kung ano ka. Amen? So kung babalikan natin kapatid, sanguine, phlegmatic, melancholic, choleric. Ngayon, ito po ay base po sa pag-aaral, no? Hindi po talaga to. Actually, ito, overview lang and general lang to ha. Hindi to pwede maging basis ng sobra at hindi to perfect. Meron tayong reservations pa rin dito kasi para maintindihan mo yung talagang personality mo, napakahalaga talaga na magkaroon ka ng psych test. Ngayon, meron po akong pwedeng i-share sa inyo na personality test na ginagamit ko po kahit sa personal ko. Isa-send ko na lang, no, yung 16 personalities. So, eto po, pwede kong i-share sa group chat. I-share nyo nga rin, kung pwede nyo pong i-share dito sa TikTok nga. I-send ko sa Google Meet, no, pa-share na lang. Yan, 16 personalities, tama po. So, eto po kasi, kung titignan mo kapatid, ang advice ko dyan, every 6 months, or actually 6 months or 1 year, mag-take ka na mag-take. Kasi hindi porket na-take mo ka, kunyari last year nag-take ka, INFJ ka, pagdating mo ng 1 year, ang daming nabago sa'yo, kaya iba ka naman. So, ito yung 16 personalities, pwede mo dyan maintindihan. Pero again, hindi rin yan accurate. Meron ding mga reservations dyan. However, kung titignan natin dito sa 4 temperaments, kapatid, meron pong sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic. Technically, ang pwedeng maging dalawang personality mo, kapatid, yung pwede kang maging sanguine and choleric. Okay? So, pwede yan. Kasi pwede kang outgoing, pwede ka ring strong or bold. Ngayon, ang hindi talaga pwede, sanguine and melancholic kasi perfect, ito talaga yung magkataliwas, no? Pwede pong maging choleric at melancholic. Amen? So, ulitin ko pwede pong maging choleric ang melancholic. So, kung titingnan natin, pwede kang sobrang aggressive at the same time, perfectionist. Gets nyo? So, pwede yan. At hindi rin pwede kapatid yung sanguine and phlegmatic. So, hindi talaga. Pero, pwede po maging phlegmatic ang melancholic. So, pwede rin yan. Tahimik pero perfectionist. So, may kita nyo, actually, sanguine talaga. Hiwalay na to kasi wala Solo niya na talaga to. Pag sanguine ka na talaga, yun na talaga yun. Amen. Pero pwedeng maghalo. Pero ang hindi lang talaga pwede, yung katulad yan, hindi pwede maging choleric ang phlegmatic kasi nga, hindi naman kalmado ang mga choleric. Diba? Hindi rin pwede maging sanguine ang melancholic kasi nga,
Ano eh, ang sanguine kasi outgoing talaga eh. So, kung titignan niyo kapatid, kayo ng bahala, pag-aralan niyo na lang 'yan. Ngayon ang assignment niyo kapatid, i-check niyo sa'kin pagtapos nito kung ano ba talaga ugali mo, amen. Pero ang mahalaga, natututo ka sa ugali mo, amen po ba? Hallelujah. Ngayon tignan naman natin, naintindihan mo na personality 'no, tama? Naintindihan ba, malabo, malinaw? Sige nga po, sa TikTok po at the same time pati na rin dito sa ano, malinaw, malinaw ba? Amen. So, nasa sa inyo na yan. I do hope na, actually, pwede ko naman i-share yung PowerPoint na to sa group chat, no? So, ayun. Ngayon, may personality ka. Amen. Pero hindi pwedeng manatili sa personality. Kailangan mo ng transformation. Amen. Sabi mo nga dyan, transformation. Ulitin ko may personality ka, oo. Pero kailangan mo ng transformation ng character. Actually, kapatid, God rarely changes your personality overnight. Actually, tanggap ka na nga ng Lord eh. Kaya anong gagawin niya? Babaguhin niya yung character mo. Kung ano ka, yun ka. Kasi you are fearfully and wonderfully made. Kaya ang gagawin niya, ita-transform niya yung character mo. Amen. Pati diba, kung gusto mong magbago yung buhay mo, anong kailangan mong gawin? Know your Creator more and more. Amen. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, anong gagawin mo? Magbasa ka Bible. Kaya kung titingnan mo kapatid, yan, di ba, sa mga kanina, di ba, nakita natin strength and weaknesses. Meron ng mga weaknesses na overcome natin. Amen? Hindi na tayo mabilis magpanic. Pinipilit na natin maging organized. Amen? Pinipilit na natin tahimik. Pinipilit na natin na mag-isip muna bago gumawa. Kasi nga, si Kristo na ang nabubuhay. Amen ba? Ngayon kapatid, gusto ko lang maintindihan mo, kaya ako nagkaroon ng ganitong topic. Kasi nga, marami pong mga nagtatanong sa akin na, "Kuya, paano yun hindi talaga ako kayang magawa? Hindi ko talaga kayang magbago, hindi talaga kaya, hindi talaga kaya, hindi talaga kaya." So kung titingnan natin kapatid, maintindihan mo na hindi porket choleric ka, hindi ka na maka-Diyos. Hindi porket phlegmatic ka, nonchalant ka na kay Lord. Amen, nagets nyo? Hindi porket sanguine ka, makulit ka na ng matuluyan. Hindi porket na melancholic ka, na perfectionist ka, ganyan ka na lang. Hindi. Nagbabago ka pa rin para kay Kristo. Kung dati nag-a-adjust ka para sa sarili mo, ngayon para kay Kristo na. Amen. Kaya nga kung titignan mo kapatid, may mga loud person na nagiging encourager na. Mga may quiet person na nagiging courageous witness na. Tingnan mo kapatid kung paano tayo binago ng Lord. Hindi ko kasi, andito ba si Nika? Si Nika kasi yung talagang una kong Bible study online kapatid na nakita kong may pagbabago agad eh. Si Nika po, sabi nung asawa niya sa akin, si Kuya Brian, sabi niya, "Alam mo kuya, nagulat ako kay Nika, hindi to ganitong tao, pero sabi niya mag-church daw siya. Home person, pero nagpunta ng simbahan kasi nga binago ni Lord." Amen. Kaya napakahalaga ng pagbabago. Amen. May mga taong emotional, may mga tao na selfish, pero ngayon may compassion na sa iba. Amen. May mga strong leader pero nagiging humble. Meron na ngayon, ikaw umiintindi ka na. Bakit? Kasi nga nagbabago ka ng character sa Panginoon. Amen. So pwede natin i-conclude na ang banal na espiritu ko kapatid ay hindi niya i-erase kung sino ka. He will redeem who you are. Ang kailangan lang, itama mo yung mga negative personality mo. Amen. Ang kailangan lang, ilagay mo yan. Ang pagiging perfectionist kapatid, kumbaga generally speaking, negative yun. Pero ang Diyos ay gusto niya perfect. Ang strong personality, parang negative in impact. Pero ang Diyos, gusto niya bold ka in preaching. Ang makulit, ang outgoing, maingay sa iba. Pero ang Diyos, gusto niyang naghahayag ka. Amen? Ang pagiging calm, kumbaga sa iba, parang wala naman tong pake. Pero ang Diyos, gusto na kalmado ka. Gets mo? So kung titignan mo kapatid, hindi binura ni Lord yung personality mo. Iniligay lang natin sa tama. Amen? Sabi mo nga, inilagay ko lang sa tama. Kaya kapatid, kung titignan po ninyo, ilagay mo sa tama. Amen? Hindi ka ba, gusto mo, ayoko na maging madaldal, ang tagal ko na pong sinabi yan.
Ayoko nang maging madaldal. Ang term ko pa nga, ayoko na mag-aso ayoko na mag-aso sa ibang tao, daldal ko naman masyado. Ang tagal ko na yang gustong baguhin pero hindi pa rin nagbabago. Bakit? Kasi gusto ni Lord idaldal ko siya. Amen. Ilalagay lang natin sa tama. Ang totoong transformation, kapatid, ay nag-a-abide ka sa harapan ng Panginoon kahit sino ka pa. Kaya kapatid, please lang ang dami pong introvert dito. Hindi po negative ang pagiging introvert. Amen. At ang dami kong kaibigan na introvert na ginawa ko ng extrovert. Nakasama sa akin, hindi ako nahawa. Sila ang nahawa ko. Sa totoo lang, best friend ko introvert. Dal-dal na ngayon. Pero kapatid, di ba, ulitin ko hindi porket introvert ka, negative ka. At the same time, hindi porket extrovert ka, mayabang ka na. Amen? Amen po ba? Malinaw? Kasi kapatid, ang nagmamatter ay ang puso mo. Sabi mo nga, puso mo. What matters the most is your heart unto Him. Mahalaga po ang puso. Amen. Sobrang halaga ng puso. Kaya nga, in-emphasize po ng Panginoon Nilagay ko po yung verse. No? Pwede ko pong i-share sa inyo yung PowerPoint nito. Jesus repeatedly emphasized that true righteousness begins in the heart, hindi sa personality. Amen. Minsan kasi personality agad iniisip mo, hindi nga yun Ang totoo pa rin, puso mo pa rin. Kaya nga kapatid, lagi ko po kayong ini-encourage na alam, na lumapit ka sa Panginoon kahit sino ka pa. Introvert, extrovert, sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic. Kahit sino ka pa. Amen. Kasi kahit sino ka pa, mahal ka pa rin naman ng Panginoon. Amen. Kaya in-emphasize ni Lord, pure heart, guard your heart. Kung anong laman ng puso mo, yun ang sinasabi mo. Puso at puso at puso at puso pa din. Kaya kapatid, ang ministry mo, hindi po limited ng personality mo, kundi condition ng puso mo. Ano kung madaldal ka? Ano kung tahimik ka? Ano kung matampuhin ka? Ano kung ganito ka? Kapatid, ang mahalaga pa rin, puso mo pa rin sa Diyos. Amen. Kaya nga kanina, Timo, alam nyo kapatid, magsasorry na rin ako kasi may mga minessage pa ako Pero, nag-message po ako kasi gumana yung pagiging sanguine ko na matarantahin. Kasi nga wala naman nagko-confirm ng mga sasama. Kaya nag-message pa ako. Pero alam mo, mga 4 ata na message ko, pinigilan ko sarili ko. Sabi ko, baka mainis na sila sa akin, baka magalit na sila sa akin, sabi ko. Kaya nag-chat na lang ako sa group chat. Pero sabi ko nga, ay, personality naman yung pag-uusapan namin Tingin ko maintindihan nila ako. Amen. Kaya nga mahalaga kapatid na tignan mo rin yung sarili mo in a perspective na paano ka ba tinitignan ng Diyos. Amen. Kaya nga, panghalaga na kilalanin mo sarili mo Ang halaga kapatid na paano ka ba sumisipag sa pagbabasa ng Bible? Paano ba ang time mo ng worship time? Paano ka ba mag-pray? Paano ka ba mag-encourage sa iba? Kung hindi mo kaya ngayon, di wag mong pilitin, pero magpakaroon ka ng biyaya sa Diyos. Amen. Kasi kapatid, condition lagi ng puso mo ang titignan. Sabihin na natin kapatid na nagbago ka, pero ang tanong, gusto ba yan ng puso mo? Dapat gusto ng puso mo. Kaya nga kapatid, ang mahalaga po sa prayer, binabago ng Diyos ang puso natin. Amen. So kaya kung titingnan natin kapatid, hindi po limited ang personality mo, kundi puso mo pa rin hanggang dulo. Pag may desire kang magbago, may desire kang magbabago ka. Amen. At the same time, gagawin ng Diyos yung part niya. Babaguhin ka ng Diyos. Kaya kapatid, hindi dapat mo maging harsh ka sa sarili mo kasi may kakilala ako. Ganito na talaga ako Di ko kayang lumabas ng bahay. Ganito na yung ugali ko. Kapatid, kahit naman ganyan ugali mo, tuloy pa rin ang buhay. Amen? So, hindi yan sa personality. Amen?
Nasa pagpili. Sorry po, in-allergy ako kasi paulan tapos biglang uminit. Pero yun kapatid, naintindihan niyo po no, the heart matters most. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, puso mo pa rin. Ngayon, kung titignan natin kapatid, pwede mo bang i-type? Di ko alam kung tutuloy o hindi. Pero kung titignan mo kapatid, personality is a tool, character is foundation. Pwede mo ma-type? Personality is a tool, character is the foundation. So kung titignan natin kapatid, may personality ka, ito yung pwedeng gamitin ng Diyos sa'yo, pero may character ka na itama mo ito. Amen? Para bang ganito, ang personality, ang sasakyan, ang character, ang magpapatakbo nito. O kaya naman, ang personality ay pintuan, ang character naman ang nagbubukas nito. Amen ba? Kasi kapatid, sa totoo lang, ang tao, makikita niya yung personality mo. Pero they will continue to trust you because of your character. Kaya nga ano lagi kong sinasabi, it is always character over anointing. You can say that you are anointed people and son and daughters of God. However, tama ba character mo? Sabihin na natin, ang dami mong alam sa Bible, kapatid. Ang tanong, tama ba character mo? Amen. Sabihin na natin, matalino ka, magaling ka, madiskarte ka. Pero ang tanong, tama ba character mo? Yun lagi ang tanong. Kasi kapatid, they may notice your personality. Yung personality nito outgoing, personality nito tahimik. Pero they will trust you because of your character. At ganun din po sa harapan ng Diyos. Yes, you have your personality, pero ang tanong, anong pipiliin mo? Buhay kay Kristo o buhay sa makamundo? So, ang character kapatid, it is something that you will build. Saan? Paanong paraan? Kay Kristo o sa makamundo? Kaya nga kapatid, wala po akong ibang tinuturo dito kung hindi basa ng Bible. Tama? Basa ng magbasa. Kaya hindi itong topic natin ang makapagbago sa'yo. Ang makapagbago sa'yo, decision mo araw-araw. Ito, dagdag lang to ulit. Pero ang ganda, no? Maganda ba? Naintindihan nyo eh. Tama, naintindihan mo sarili mo, di ba? Kaya ka palang bugnutin, kaya ka pala toyoin, kaya ka pala inaaway ng asawa mong tahimik, kaya pala yung asawa mong madaldal, hindi ka maintindihan bakit ka tahimik. Kasi nga hindi mo alam eh. I mean, hindi kailangan psychology graduate ka, hindi kailangan katulad kita na HR, hindi. Nasa pakikisama at tamang pag-intindi lang yan. Amen. Paano mo nga i-deal? Alam mo kapatid, meron akong ganitong kausap, sabi niya, huwag tayo dyan kasi mayabang yan. Porket ba mayabang, hindi mo na ipapakita yung ugali na may Kristo? Amen. Hindi ka ngayon magiging selective. Bakit? Kasi ikaw, inintindi mo sarili mo bakit ka ganyan, iintindihin mo rin ang iba. Tama po ba? At yun ang tamang character development. Amen. Ang toyoin ay hindi mananatiling toyoin. Amen po ba? Ulitin ko ang toyoin ay hindi mananatiling toyoin. Amen. Ang nonchalant ay hindi mananatiling nonchalant. Pag may away sa pamilya, pag-uusapan. Amen. Kasi nga, personality is a tool, is just a tool. Character is always the foundation. Amen. Kaya hindi pwede kapatid sabihin ng isang Kristyano, dapat ganito, sa akin sila mag-adjust. No. Ang tinuturo lagi ng Panginoon, you must be a servant. Amen. So ang servant kapatid, siya ang nag-a-adjust. Amen. Hallelujah. Ngayon kapatid, gusto ko po magkaroon kayo ng personal reflection. Ate Ann, pwede bang pa-screenshot to sa group chat? Personal reflection kapatid. Ito po yung sasagutin nyo mamaya, no? Bago tayo mag Q&A. Amen. Ang question kapatid, anong temperament na pinaka-best na nagde-describe na ikaw? Ano ang strength na binigay sa'yo ng Panginoon? Ano ang weakness na kailangan mong isurrender sa Panginoon? Ano ang character na kailangan mo para maging katulad ka ni Kristo? At nagre-rely ka ba sa Panginoon? O ikaw ay nagre-rely ka ba sa sarili mong personality?
o ikaw ay lumalakad sa banal na espiritu. Yan po ang assignment. Sana po mag-reply kayo sa group chat, no? Kasi kapatid, dito ko po malalaman kung paano kayo, kasi gusto rin kayo kilalanin bilang isang community tayo, kapatid, bagamat maliit lang yung community natin, pero gusto ko makilala isa-isa para alam ko kung paano kayo i-deal. Amen. So kaya na lang, no, pakiayos na lang po yan. Amen. Ngayon, sa atin pong conclusion, bago po mag-Q&A, may Q&A po tayo, isa-isa lang. So God never asked Peter to become John. He never asked Paul to become Barnabas. He never asked Moses to become David. He called each one of us to follow him and become faithful. Amen. So hindi po sinasabi, kaya may nagsabi sa akin, gusto ko maging katulad mo, Jerome. Wag na, kapatid, parang awa mo na. Ayoko nga maging ako eh. Kasi gagayahin ko pa ako, wag na. Kay Lord na lang kayo tumingin. Amen. Ulitin ko may nagsabi talaga, kuya, gusto ko maging katulad mo. Ayoko. Maging ako eh, tapos ikaw gusto mo maging katulad ko. Wag. Yung mga magandang bagay sa akin, kapatid, nahubog ko lang to dahil sa Panginoon. Amen. Kasi hindi ka naman tinatawag ng Diyos na gayahin mong iba. Hindi ka tinatawag ng Diyos na maging same personality. Wait lang po ha. In Jesus' name. I-rebuke. So ayun po, no? So kung titingnan natin, kapatid, kanya-kanya tayo ugali, kanya-kanya tayo ng personality, pero iisa lang ang gugayahin natin, si Lord. Bakit po ganun ayaw mo yung ikaw? Kasi kapatid, tingnan nyo. Kung ako syempre dito sa devotion, hindi man ako magkikwento ng mga bagay na anong ginagawa ko sa araw-araw, di ba? Ako, pinipilit ko magbago. Amen. Ano ba mga ayaw ko sa personality ko? Unang-una, kapatid, sobrang daldal ko. Dahil sa bibig na to, dami ko nang gawang mali. Dahil sa bibig na to, nailaglag ko sarili ko, nailaglag ko team ko dati, dahil sobrang daldal ko. Una pa lang, yun na lang, ayoko na yun. At the same time, ayoko rin yung sarili ko na sobrang outgoing na wala na akong minsang iniintinding iba. Kaya nga lagi ako nagpo-pause for a while. Amen. So yun. Kaya ayokong maging ako. Kaya kapatid, ikaw ay magbago. Pare-parehas lang tayo magbago. Amen. 9 years na po at ako po'y patuloy pa rin binabago ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, God does not expect you to imitate someone else's personality. God calls you to let Christ transform your heart in a unique way that you are being created for His glory alone. Amen. Kaya ang goal po ng Christian life ay hindi magkaroon ng better personality. Ang goal ng isang Kristiyano ay magkaroon ng Christ-like character. Sabi mo nga, Christ-like character. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, gusto ko pong tapusin to muna bago po tayo mag-Q&A sa Romans chapter 8 verse 29. Sabi dito, sapagkat sa simula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili upang maging katulad ng kanyang anak. Ito po yung tinatawag na predestined. Ngayon, may mga nagtatanong, alam na pala ng Diyos yung predestined. So bakit kailangan pang i-preach ang gospel? Kapatid, ang gusto kasi ng Diyos, para to answer na rin yun, no, ay ang kanyang anak ay magkaroon ng partake sa kaharian ng Diyos. Kapatid, kayang gawin ng Panginoon yung ginawa ni Lord kay Saul. Amen. 'Di ba si Saul kinatagpo sa kinatagpo po saan? Sa Damascus Road. Kayang gawin ng Lord 'yon. However, ayaw niya na siya lang. Ang gusto niya, we are partakers. Amen. At meron pa ring free will, may pagpili. Ngayon, dahil nandito ka, amen, at gusto mong magbago ang buhay mo kay Lord, pinili ka ng Diyos. Kaya nga kapatid, predestined. Alam na ng Diyos kung sino ang mananampalataya sa Kanya. Amen. Alam rin ng Diyos kung sino ang magbablasphemy sa Kanya. Amen. Kung ikaw ay narito ngayon at nais mong magbago ng buhay kay Kristo, kapatid, pinili ka niyang maging katulad ni Kristo Jesus. Amen. Kaya ang kaligtasan ng Diyos ay hindi mo dapat pagdudahan.
ang kay Kristo ay babaguhin lagi ng Panginoon. At ang kay Kristo, kahit lumayo yan, hahanapin niya ng Diyos at ibabalik yan sa kawan ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo ngayon, pinili ka, kaya dahil pinili ka, magbago ka ng buhay. Amen? At yun po ang tinatawag na God's character development. Amen? Ngayon, sige po, baka may tanong po kayo. Sige, isa-isa lang, wag nyo nang i-flood kapatid, sasagutin ko pag hindi ko na i-ano nyo na lang. Pero ano po ang tanong? Sige, may tanong ka ba about your character? May tanong ka ba about the topic? Sabi po ni Susan Roses, matalino daw ang nagtatanong. Amen. Teka lang. Ay, naku, itong... O yung related dito kapatid, wag naman yan, career or passion. Yung related sa topic, kapatid. Tsaka na yan. Yung related sa topic. Yan, oh. Sensitive daw ako pero choleric pala ako. Praise God naman. Amen. Ayan, si Ate Yeye. Sige, puntahan natin yung ano. Sabi niya, para po sa lahat, no? Talkative ako, pero ayoko lumabas. Alam mo kapatid kung nasaan ka? Amen. Tingin ko lang nasa art ka ng melancholic. Kasi kapatid, ang mga melancholic, hindi po sila, ay sila po rin yung mga empathetic person na ano sila, madaldal sila sa mga kaklose lang nila, pero nagkikip pa rin sila ng sarili nilang reservation. Yun po ang mga melancholic. Amen. O yung baptism kapatid, wala po yan. Hindi po dito character development yan. Next time ko na po sasagutin yan. Yung mga about lang po dito. Ako naman po maingay pero gusto ko ng tahimik. Actually, pwede naman ganun. Ang sanguine naman kapatid, madaldal, oo, pero gusto rin naman ng may katahimikan. Amen? So, technically, sanguine ka. Amen? Yung sa talkative sa close kapatid, tas gusto lang sa bahay, ano yun, phlegmatic, melancholic yun. So, Ate Yeye, Ate Luna, melancholic kayo Amen. Normal lang po magkaroon ng mix. Ito kasi kapatid, temperaments to hindi ito yung talagang totally personality mo, hindi. Ito po ay to identify lang kung nasaan ka. Amen. Yung mga tendencies mo bilang isang tao. So, okay lang na, halimbawa, sanguine choleric. Ang hindi lang talaga pwede kapatid, yung sanguine phlegmatic. Kasi nga, hindi pa, ano yun? Ano nangyari sa'yo? Daldal ka bilang tahimik ba? Uy, ang ganda-ganda. Kapatid, baka kailangan nyo magpa-check up pag ganun ka. Amen? Pag gano'n, di ba? Biglang, ay, umatake sa phlegmatic. Magpa-check up ka na pag ganun ka. So, usually, hindi po pwede yun. Amen? Ay, pag gano'n ka, yan, tahimik ka sa ibang tao, pag sa close, madaldal ka. Usually, nasa phlegmatic or melancholic ka. Amen? Yan okay po yan Kuya, sabi nila ang narcissistic daw, walang pag-asang magbago. Hindi Daming kong kilalang narcissist kapatid, nagbago naman. Wala pong hindi kayang baguhin ng Diyos. Ngayon kapatid, ang narcissist, amen, ang narcissist kapatid, hindi po siya technically choleric Ang narcissist kasi, hindi na yan personality. Amen, character na yon. So ang pagiging narcissist kapatid, hindi naman inborn narcissist ka. Ano ka, pag luwal sa'yo ng nanay mo, ang sama na agad ng loob mo sa buhay. Amen. Nasa upbringing yan. Amen. Ulitin ko ang pagiging narcissist ay hindi po personality, kung hindi ito po ay character. Pinili niyang maging narcissist. Okay? Ngayon, kung sasabihin ng iba na wala ng pag-asang magbago ang narcissist,
akala lang nila yon. Sobrang dami pong narcissist. Lalo na si Pablo, narcissist. Amen? Hindi ka sabi ka, hindi ka mananalo kay Pablo kasi matalino siya eh. Pero binago ni Lord. Amen? Kaya hindi, walang imposible sa Diyos, kapatid. No? Kung may kilala ka narcissist, di ano. Luna, yung kaya mo magstay ng room kahit 1 month, tingin ko phlegmatic yun. Phlegmatic. Yun nga yung weakness ng ano eh, ng phlegmatic, socialization. Hindi kasi siya ma-social. Yung mga phlegmatic, kapatid, ito po yung mga tao na hindi sila ang nag-i-start ng conversation. Oo, hindi sila yan. Katulad, nakakainip yun, kuya. O di, sanguine ka. Dahil sa pandemic, hindi lahat yung pandemic. Mga introvert gustong-gusto yung pandemic. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ha? Yung mga yung pandemic, lahat, yung masaya, yung, ano ka ba, bago pagkakaroon ng, anong tawag dito? Quarantine. Ang dami nang naka-quarantine. Tama ka na. Sabi nga nila, easy lang yan eh. Yung iba, sila nila, stress lahat. Hindi. Yung iba nga, nasa loob lang ng bahay, gustong-gusto pa, di ba? Kaya, hindi. So, pag makikita yung ugali mo, tingin ko nasa phlegmatic side ka, ate. Yung mga ganun yung kaya. Kasi yung melancholic, lumalabas pa rin yan kahit papano. Kasi meron siyang part na empathetic pa siya eh. I mean, yung phlegmatic kasi listener siya, pero hindi siya nag-i-insist ng kwento. Hintayin niya muna mag-open sa kanya. Ganun po yun. Kapatid, yun, katulad niyan, may mga time na ano, syempre kapatid, meron pa rin tayong tinatawag na, kaya nga sabi ko merong reservations dito eh. Ang reservations dito, yung, ano mo, meron pa rin kasing makaka-apekto sa environment mo. Like for example, mga babae, monthly kayong moody. O, di iba-iba na naman ugali. Mga lalaki din naman, may mood swing din yan. Amen. So, mayroon pa rin reservation. Pero generally speaking, pwede na itong maging parang basis mo kung sino ka talaga. Amen. So yun po, nagigets nyo ba kapatid? No? Paano po mag-encourage ng isang tao na magkaroon siya ng character development? Paano ko siya i-approach kaya? Ayan. Thank you, CJ, no? Thank you, Christine Joyce. So alam mo kapatid, para magkaroon niya ng character development, umpisahan mong magbago ikaw. Ipakita mong nagbabago ka. Kasi kapatid, we cannot insist character development. Bakit? Kasi unang-una, may mga prinsipyo tayo sa buhay. May mga principle talaga na hindi na natin kayang balikin. Tama? Pero kapatid, ang natutunan ko po sa pagiging Kristiyano at natutunan ko po bilang isang lingkod ng Panginoon, no one can reject any form of love. Kaya nga kapatid, di ba, yung ako ang payo ko lagi pag sa mga kapatid na halimbawa hindi pinapayagang magsimba, daanin mo sa pag-ibig. Gusto kong magbago ng buhay kaya gusto kong magsimba. Ganun din sa development, di ba? Ipakita mo na ikaw nagbabago ka at bilang asawa mo yan, di sabihin mo, parehas tayo magbago kasi gusto kong magbago na yung buhay ng pamilya natin. Pero una mo munang pakita. Kasi pag hindi mo pinakita, ano nangyayari sa'yo? Nagiging controlling ka. Gusto mo siyang magbago, amen? Di ba? Pero ikaw, hindi ka magbabago. Wala kang pinag-iba sa narcissist din. 'Di ba? So unahin mo munang ikaw maging example bago ka manghikayat ng iba. Ganun din in terms of discipleship, ganun din in terms of evangelism. Ikaw muna bago ang iba. Amen. So malinaw po ba ako, Ate Christine? Ngayon, it takes time, kapatid. Sobrang it takes time. Tatay ko, kapatid, bago ko siya na-win, siguro mga 5 taon bago ko siya na-win. Yan, katulad niyan kay Ate yung kanyang asawa daw, extrovert, lagi kausap. Ito, meron kang kaugali dito. Dito po sa amin, kapatid, ang gusto nung asawa niya, laging ganito, laging may involve yung isa. Yung asawa naman niya, gusto sila-sila lang. Diba? Alam mo paano niya naging ganun? Pinakiusapan niya yung asawa niya na, pwede ba ngayong pagkakataon tayo muna?
bigyan na lang natin sila ng oras na sila naman. So kung titignan mo kapatid, nadadaan sa tamang usap. Amen. Kasi kapatid, kaya ganyan yan, kasi meron ding upbringing yan na kailangan mo ring intindihin na may needs din siya. Amen. May needs siya personally na kailangan niyang makakuha ng fellowship sa ibang tao. Kasi nga, sa totoo lang kapatid, alam niyo na-realize ko, sa church, di ba? Ngayon, tingnan mo, maganda ang effect kasi ako, technically, hindi niyo ako laging kasama. Amen. Pag nag-preach ako sa inyo, may bagong perspective. Pero kung iisipin mo kapatid, kung sa isang church, laging ako na lang ako yung nagpe-preach. Darating ang pagkakataon na kailangan mo ng fresh perspective, 'di ba? So kaya yung mga extrovert kapatid, minsan kailangan nila ng fresh perspective. Kaya nga ako nakikinig pa rin ako ng iba, ng ibang teaching basta tama, no? Ganun din diyan sa asawa mo kapatid. May hinahanap 'yan sa sarili niya na kailangan niyang makita sa ibang tao para mas maging better person siya. So kailangan nating part na intindihin. Ngayon, kailangan rin naman ng part na intindihin ka na ang needs mo naman din ay kayo-kayo lang. 'Di ba? Kaya nga pagdating dito sa character development, kasama dito yung pag-intindi mo sa iba. Kaya nga para tong hitting so many birds at the same time. Na hindi lang sa'yo umiikot ang mundo. Kung paano yung ugali mo nakaka-epekto sa iba at kung paano mo iintindihin din ang iba. Amen? O yan, di ba? Yan. Thank you, Lord. Sir, pwede mag-ask, bakit po karaniwan ng mga Mr. Mahirap po ayain sa church? Alam mo kapatid, ang mga tatay kasi, ito kasi nung Father's Day, inano ko na ito eh. Ang mga tatay kasi, they have this personality na they are strong by nature. Amen? So, may mga tatay kapatid na nakikita nila na ang pagpunta sa simbahan ay sign ng kahinaan. Bakit? Kaya ko eh, bakit ako magsisimba? O kaya naman may mga term na, kaya ko, kaya nagpipray naman ako sa bahay, hindi ko na kailangan. May mga ganon. However, kailangan mo lang ipaunawa. So, statistically speaking kapatid, kasi yung generation ngayon, na-raise kasi na kailangan akuin lahat ng ama ang ang bahay, di ba? So kaya instead na magsimba, magtatrabaho na lang. Kaya may part din na iintindihin natin na imagine mo, Monday to Saturday, puro siya trabaho, Sabado na lang pahinga niya. Tapos aayain mo pa sa bagay na ayaw niya. So stressful sa kanya yun. Kaya paano mo siya mawiwin? Ipakita mo na mahal mo siya kahit hindi siya nagsisimba. Amen. Ulitin ko ang mga kasama niyo sa bahay hindi nagbabasa ng Bible, pero ikaw ang binabasa niyan. Pagbalik mo sa church, titignan niyan kung may natutunan kang tama o mali. Paano kung walang makita sa'yo? Ibabalik niya lang sa'yo yan. Nagsimba ka pa, di ba? Alam ko, narinig na yan ng iba sa inyo. So ulitin ko, kailangan din natin ng intindi. So ngayon, may mga pagkakataon kapatid na frustrate tayo na sana dapat sumunod, di ba? Pero kung titignan natin, pag-unawa lang din, bago rin naman tayo nagsimba, inunawa din tayo. Amen. Kaya matagal, oo, mabagal, oo, pero kapatid, darating ang pagkakataon na one day, makakasama mo na. Amen. Kasi kapatid, nakita ko po dito sa simbahan namin may mga tatay kapatid, tingnan mo, ako kasi nagde-disciple na rin po ako ng tatay dito. Hindi pala imik kapatid, pag nakita kami, kamayan lang. Kuya, kamusta? Ganun lang. Pero alam mo kung paano naging active. Kasi nakuha ko yung ugali niyang ano bang gusto niya. Ang gusto niya, walang salita, pero puro gawa. Kaya anong gagawin ko? Sabi ko, kuya, pwede bang ikaw yung mag-ayos ng tiles namin? Magla-love gift na lang ako. Kuya, pwede bang tingin ko, nakita ko marunong ka mag-ayos ng doorknob. Pwede bang ikaw mag-ayos ng doorknob? Ngayon kapatid, kakaganon ko, kakapasuyo ko, nagsisimba na. Amen. Hindi siya pala salita, hindi siya pala imik, pero gusto niya gawa ng gawa. Oh. Soul winning na yon kapatid. Ngayon, nagsisimba na. Kaya naghahanap ako lagi anong pwedeng gawin Yung mga nanay kapatid, gusto nyo pala maglinis, di maglinis sa church. Di ba? So titignan mo kung marami na rin akong tatay kapatid na katulad niyan, meron po ako isang nakausap dito na tatay, sobrang family-oriented niya. So ang ginagawa ko, pag nakikita ko siya, sabi ko, kumusta po anak mo? Kumusta po asawa mo? Anong ipagpe-pray natin sa kanya? Tignan mo kapatid, nagpabaptize.
kailangan mo kasing kilalanin. Hindi yung bira ka ng bira. So pagdating sa mga tatay, medyo tahimik sila kapatid, pero meron din yang kiliti, no? Tatay ko nga, alam ko kiliti sa paa eh. Konting ganun mo lang, nagkagalit na kasi nakikiliti. Di ba? Kailangan mo lang hanapin yun. Amen? Hindi mo kailangan dakdakan yan, hindi mo kailangan yung sermonan lagi. Ang kailangan mo, unawain sila. Amen? Kaya hindi, ulitin ko sa mga kapatid, ayan, no, sana, tingnan mo kung saan mo siya mawiwin. Kailangan mo siyang basahin. Amen? At kailangan mo rin ibukas ang buklat ng buhay mo para makita niya na seryoso ka sa pinaniniwalaan mong Kristo. Amen? Hallelujah. Amen po ba? So yun, kung titignan natin, may mga tanong pa? Sige nga po. Yan. So ayun no, thank you talaga no. Naging makabuluhan ba? Hallelujah. Amen. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi umattend po kayo dito no. Actually, titingnan ko pa kung meron pa tong part 2, part 3 no. So depende po sa needs ng group natin, pero sa ngayon ito talaga yung gustong i-address ng Diyos sa ano natin eh. Kilalanin mo sarili mo. Amen. Hallelujah. Nakilala na ba sarili niya? Amen. Hallelujah. Yan, thank you po. Ngayon po kapatid, ayun po, alam niyo naman po na ito pong aling yan, ito pong initiative natin na to is for the improvement of our, anong tawag dito? Ito, yung online, natin. So, supposed to be, di ba, dapat may reg fee. However, hindi na natin ginawa kasi nga, marami po talagang gusto. Ngayon, sa mga nais po, no, na mag-help in the improvement of our life, no, feel free to lang, pero again, hindi po required, no. So, Ate Ann, baka pwede pong pa-SS po nito, no, doon sa So, hindi ko lang kasi pwedeng sabihin kasi nandito po sa live eh, kaya hindi po pwede. Pero if you want to support our ministry, kapatid, you can just message me. Amen, kung binless ka ni Lord ngayon at nais mo na makipag-partake po. Kasi ito po ay suggestion din ng iba. Kasi nga, talagang ang hassle. Alam ko naman naranasan niyo na yun, naglalag tayo, nagda-down. Biyaya na nga lang ng Lord, hindi po malag ngayon eh. Pero kung titingnan natin, actually, itong iPhone ko sa totoo lang kapatid, di ba alam niyo yan? Binili ko po yung iPhone December, tama? Pero ngayon medyo naglalag na siya. Kasi nga parang na-overuse na. So, kumbaga kailangan na talaga na magkaroon ng mga sariling camera, etc. Pero again, hindi naman biglaan, kundi iipunin, no? So if you want to support our ministry, kapatid, you can just rely on our group chat and you can just message me. Pero again, hindi po ito required. Amen. Ito po ay mula sa puso. Amen. So, I do hope na may natutunan po kayo, no? Kasi kung wala po kayo natutunan, nakakahiya naman, di ba? So yan, ang mahalaga po may natutunan po, no? Amen. So actually kasi kapatid, meron po akong binibiling camera na worth something, no? Pwede ko ilagay na lang. Pero however, sabi ko sa kanya kung pwede kong bayaran in terms, no? So, pumayag naman. Pero syempre, hindi naman lahat, no? So, ipunin ko rin mula sa sweldo ko, mula sa mga bagay-bagay. So, ayun, kung gusto niyo lang pong tumulong. Pero kung hindi, okay lang din. Ang pinaka-goal pa rin natin sa buhay ay magkaroon ng magandang character. Amen po ba? So, ayun po, no? So, ayun, for the last time, wala na po bang tanong o may tanong pa? Ang aga natin ngayon, no, hindi ako sanay. Baka mag-live. Pero kakain muna ako. Ayan, no. So, ayun, thank you po. Thank you po. No, kung wala na po kayo tanong. Pero actually, ongoing tong natin. Ongoing po tong, pwede nyo po kung, ay, thank you! Uy, hired na daw siya, oh. Hallelujah, palakpakan naman natin si Lord. Amen. Eto po, in-announce ko po to 7 p.m. Ngayon recorded naman po ito, no? So, kaya pwede po itong anuhin. So, ngayon, kung meron pa kasi akong part 2 pero gusto ko sanang i-take nyo muna to. Yung 16 personality test. Ililink ko sa group chat, no? I-take nyo po kapatid, tapos ilagay nyo doon yung
sagot nyo sa group chat. Wait lang, paano ko ba i-share to sa group chat? Wait lang po 16 personality test. Ay, maling group chat. Yan, check nyo po sa group chat, kapatid. And sa mga gusto po sumali ng group chat namin, please message me here on TikTok after this live, kapatid. I will add you up. So, ayan po. Yan, 16 personality test. So, ito po ay, again, may reservation to. Pero maganda po siyang basis para maintindihan niyo yung personality niyo. Sagutin niyo lang siya ng, ito kapatid, itong 16 personality test, kapatid. Sasagutin niyo siya nang ayon talaga, hindi yung, meron kasing sumagot dyan, kapatid, gusto ko ito ugali ko, hindi. Sino ka? Hindi mo pwedeng dayain. Halimbawa, nakita mo ito magandang ugali, hindi naman pala yung ugali mo, wag yun. Kung gusto mo maging totoo yung sagot, dapat totoo rin yung isasagot mo. Amen. So, magte-take din ako niyan. Si Ayi po. Si Ayi po ang nagpa-test sa akin ito dati. Ano ko dati? Protagonist ako, bida-bida ka. I-take mo nga rin ulit yan. Eh, sige po, lahat po ng gustong sumali ng group chat, message po ako ngayon and I will add you up. Oh, ENFJ nga ako dati, pero nagbago na eh. Protagonist ako dati, pero ewan ko kung bida-bida pa rin ako hanggang ngayon. Ayan po, gusto pong sumali ng group chat namin, please, sali po kayo, no? So, ayun, i-chat niyo po ako. Kahit sa kuya, pasali group, i-sasend ko po sa'yo. Uy, ang bilis mo naman. Ang bilis naman yan, hindi... Tatapos mo agad. Ulitin mo, dapat ulitin ha. Amen. Ay, sige po, yung mga gusto pong magtanong muna outside the topic, pwede naman po. Pero again, kapatid, yung ano po natin, yung mga, ano po, yung, ito nga po, yung nire-raise natin, para po sa camera, microphone, sound card, at even other gadgets, no? So, gusto kasi natin ma-improve tong live natin. Sana ma-improve talaga natin, no? So, doon po yan. Amen. So, ngayon, kung may mga tanong pa po kayo bago tayo mag-end, no? Hindi rin ako sanay na ganito tayo kaaga matapos, eh. Kaya siguro pagtapos ko kumain, magla-live pa ako. Ay, wala pong tamang way, kapatid. Wala ring maling way. Actually, kapatid, if you are plainly reading the Bible, tama na yun agad. Amen. Wala pong tama o mali na way ng pagbabasa ng Bible. If you are reading the Bible, so be it. Amen. So, mahalaga po yun. So be it. So, parang question and answer pala yung sunod na live. Pwede naman. Kapatid, yun, ako po magsasorry bakit hindi po ganito kaaga. Ako po, kapatid, maaga po ako talagang nag-i-sked. Kaso nitong mga nakaraan, kapatid, sobrang dami talaga naming pinagpe-pray, sobrang dami naming inaasikaso. Kaya nakakauwi po ako ng bahay around 8 or 8:30, kaya nakakapag-live po tayo ng 9. Pero dati talagang schedule ko 7 p.m., 7 a.m., 7 p.m. Kaso nga, hindi kasi full-time ang pagla-live ko, kapatid eh. Full-time church worker po ako na may full-time pong trabaho sa church. So, kaya kung ano po, nag-8:30 po ako. Amen. So, ayun po sa mga nagtatanong po na sana ganito kaaga. Pero pilit ko pong binabalik. Pero usually po, kapatid, ang pinaka-safe, 8:30 p.m. Pero, pwede po kayong sumali sa group chat namin kasi sobrang flexible ko talaga. Sanguine eh. Ano pong okay. Sige po, may nagtanong po no sa mga nandito. Actually, yung mga nasa Gmeet, pwede na rin po kayong pumunta sa live.